Mihijo Anton ang nagsabi sa akin na kailangan ng maintenance ng aking Nissan Versa para ligtas ako bago ang aking weekend trip sa Boracay. Kinabukasan, nang kunin ko ang sasakyan, nalaglag ang wallet ko at yumuko ako para pulutin. Doon ko nakita ang isang nakatagong GPS tracker sa ilalim ng sasakyan. Sa halip na kumprontahin siya, tahimik kong inalis ang aparato at inilagay ito sa isang delivery truck na papunta sa North Luzon Expressway, NLEX, patungong Manila. Kinabukasan, nakatanggap ako ng kakaibang tawag. 68 taong gulang na ako at akala ko nakita ko na ang lahat sa buhay na ito. Matapos kong ilibing ang aking asawang si Elena, palakihin si Anton ng mag-isa sa loob ng maraming taon at malampasan ang mga pagsubok na ibinato sa amin ng buhay, wala nang makakagulat sa akin. Pero nagkamali ako. Nagsimula ang lahat isang ordinaryong Huwebes ng Marso dito sa Cebu City. Inaayos ko ang aking weekend trip sa Boracay kasama ang mga kumpare ko sa Domino Club. Ilang buwan na naming plinano ang bakasyong ito. Mananatili kami sa isang beachfront cabin, iinom ng San Miguel beer o Tanduay room, maglalaro ng domino, at pagtatawanan ang mga hirap ng buhay, tulad ng tanging mga lalaki sa aming edad ang nakakaalam gawin. Kinagabihan ng Miyerkules, dumating ang anak kong si Anton sa bahay ng walang abiso. Kakaiba na iyon dahil bihira siyang bumisita nang wala ang asawa niyang si Annalisa. Kumatok siya sa pinto ng 8:00 ng gabi na may ngiting hindi ko paganap na nauunawaan. "Tatay, chinecheck ko lang ang iyong Nissan Versa bago ka magbiyahe," sabi niya habang pumasok nang hindi naghihintay ng imbitasyon. "Nag-aalala ako. Mag-isa ka lang na magdadrive kasama ang mga kaibigan mo at alam mo naman ang sitwasyon sa seguridad sa mga kalsada. Sa dami ng mga kriminal at tiwaling pulis, hindi mo alam ang mangyayari. Kakaiba iyon. Bagong-bago pa ang kotse ko, isang Nissan Versa 2022 na binili ko ng cash gamit ang pera na iniwan ng aking yumaong asawang si Elena. Ginagawa ko ang lahat ng maintenance sa dealership ng regular. Pero sobrang mapilit si Anton kaya sa huli ay binigay ko ang susi. Hayaan mo na ako, tatay. Bukas ng hapon ibabalik ko ito. Lahat check, lahat in order." Umalis siya kasama ang kotse ko at naiwan ako na may kakaibang pakiramdam sa aking tiyan. Alam niyo ba yung pakiramdam na may mali pero hindi mo matukoy kung ano? Yung pakiramdam na natutunan naming mga taga-probinsya na hindi dapat balewalain. Kinagabihan ng Huwebes, bumalik siya kasama ang Nissan Versa. Ipinarking niya ito sa harap ng bahay dito sa Bargi. Apas, pumasok at ibinalik ang susi. "Ayos na po lahat, tatay. Changed oil, chinek ang gulong, kontrolado ang preno. Makakabiyahe ka ng payapa." Nagpasalamat ako ng may kaunting pagkailang. May talent si Anton na iparamdam na ang kanyang mga gawa ay malalaking pabor, na parang may utang ako sa kanya ng walang hanggang pasasalamat sa bawat kilos, na parang hindi ako nagtrabaho buong buhay ko para ibigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Umalis siya at pumunta ako sa garahe para tingnan. Doon, nahulog ang wallet ko mula sa bulsa ng pantalon ko at bumagsak sa sahig. Yumuko ako para pulutin ito at doon, sa ilalim ng kotse, halos hindi nakikita sa anino, may nakita akong hindi dapat naroon. Isang maliit na itim na bagay na may LED na kumukurap ng mahina. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako tulad ng mga matatandang ipinapakita sa mga teleserye. Nagbabasa ako, nanonood ng documentaries. Alam ko ang nangyayari sa mundo. Kaya, nang bahagyang nanginginig ang kamay, humiga ako sa sahig ng garahe. Iniunat ang braso at hinila ito. Isang GPS tracker ito. Maliit, magnetic, nakakabit sa ilalim ng chassis ng kotse ko. Naiwan akong nakaupo doon sa malamig na semento ng garahe. Hawak ang bagay na iyon sa aking kamay, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Ang anak ko ang naglagay ng tracker sa kotse ko. Hindi para protektahan ako, kundi para bantayan ako. Galit ang una kong naramdaman, pagkatapos ay kahihiyan, at sa huli ay isang lamig na hindi ko alam na umiiral sa loob ko. Maaari ko siyang tawagan, kumprontahin, tawagan si Annalisa at gumawa ng eskandalo. Ngunit wala akong ginawa sa mga iyon dahil sa sandaling iyon ay naunawaan ko na may mas malaking nangyayari.
At kung gusto kong malaman ang katotohanan, kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Tumayo ako mula sa sahig, pinagpag ang alikabok sa pantalon ko, at inilagay ang tracker sa aking bulsa. Pumasok ako sa bahay, binuksan ang computer, at nagsimulang maghanap. Sa loob ng 30 minuto, alam ko na kung paano gumagana ang aparato na iyon. Nagpadala ito ng real-time na lokasyon sa isang application sa smartphone. Sinisubaybayan ako ni Anton na parang isang kriminal, kaya nagkaroon ako ng ideya, isang ideya na sa oras na iyon ay tila napakatalino, ngunit wala akong ideya kung saan ako dadalhin nito. Nang gabing iyon, pumunta ako sa gasolinahan sa highway ng Cebu Davao, isa sa 3 pag-aari ng aking yumaong bayaw at ibinenta ko na matagal na, ngunit alam ko pa rin ang lugar na parang aking palad. Umupo ako sa isang kahoy na bangko sa labas, umiinom ng mainit na kape. Pinapanood ang mga cargo truck na humihinto para magkarga ng gasolina. Nang makakita ako ng isang truck na may plaka ng Cebu, na puno ng mangga na huminto para magkarga ng gasolina, lumapit ako. Ang driver ay isang ubaning lalaki na may mukha ng tunay na truck driver. "Paumanhin po, sir. Saan po ang punta niyo?" Diretsahan kong tanong. "Pupunta ako ng Maynila. Magde-deliver ng mangga." Sagot niya ng may pag-aalinlangan. "Perfecto." Habang pumasok siya para magbayad, lumapit ako sa truck, yumuko at idinikit ng mahigpit ang tracker sa ilalim ng chassis, nang nakatago ng maayos. Mabilis ang tibok ng puso ko, ngunit matatag ang aking mga kamay tulad noong bata pa ako, at kailangan kong gumawa ng mahihirap na desisyon sa negosyo. Bumalik ako sa bahay, naligo at natulog. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, nakatulog ako ng mahimbing. Biyernes ng umaga, tumunog ang cellphone ko ng 7:15. Si Anton iyon. Tiningnan ko ang kumukurap na screen at naramdaman ko ang kaba sa aking likod. Sumagot ako ng kalmado, mahinahon. "Hello, tatay. Salamat naman at sumagot ka. Ayos ka lang? Nasaan ka?" "Nasa bahay ako, Anton." "Bakit nasa bahay? Sigurado ka?" "Aba, syempre sigurado ako, anak. Nagkakape ako sa kusina ko." "Bakit?" Katahimikan mula sa kabilang linya. Halos marinig ko ang pag-ikot ng mga gears sa kanyang ulo. "Kasi nag-install ako ng security app sa kotse mo, alam mo na, para protektahan ka, at ipinapakita na nasa Maynila ka, malapit sa port." Hinayaan kong manatili ang katahimikan ng ilang segundo, pagkatapos ay pilit akong tumawa ng may pagkalito. "Maynila, Anton, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang Nissan Versa ko ay nasa garahe ko. Gusto mo bang pumunta ako sa bintana at tingnan?" Hindi na kailangan. Baka may depekto lang ang app." "Anong app, Anton?" Hinayaan kong manatili ang tanong sa ere, mabigat. Isang security system na ininstall ko. Para kung sakaling manakaw ang kotse mo, masusubaybayan natin. Sa dami ng kawalan ng seguridad ngayon, tatay, ang mga masasamang loob ay malaya. Naiintindihan ko. Ang bait mo naman. Mahina ang boses ko, ngunit ang bawat salita ay matalim na parang basag na salamin. Pero, hindi mo ba naisip na dapat ay inabisuhan mo muna ako? Sasabihin ko sana sa iyo, tatay. Gusto ko sanang sorpresahin ka. Sorpresa? Inulit ko ang salita ng dahan-dahan. Sige, Anton. Kailangan ko nang ibaba ang tawag. Tinatapos ko na ang pag-iimpake ng maleta ko para sa biyahe. Mag-subscribe sa channel ng Mga Payo ng Lolo at i-comment ang inyong syudad para malaman kung saan kayo sumusubaybay. Nagsisimula pa lang ito, kumpare. Bago magpatuloy ang kwentong ito, kailangan niyo akong intindihin dahil ang nangyari pagkatapos ay magkakaroon lamang ng kahulugan kung alam niyo kung sino talaga ako. Ang pangalan ko ay Roberto de la Cruz, ipinanganak noong 1957 sa isang mahirap na bayan sa loob ng Cebu. Ang tatay ko ay isang manggagawa sa Riles, ang nanay ko ay isang mananahi. Maaga kong natutunan na ang isang mahirap na tao ay kailangang maging malakas. Walang pagpipilian. Kung hindi ka magpapakatatag, lalamunin ka ng mundo. Nakilala ko si Elena noong 1976 sa isang perya sa bayan. Siya ay 19 na taong gulang, ako naman ay 20. Siya ay maganda, masipag, puno ng pangarap. Ikinasal kami noong 1978 sa isang simpleng seremonya na may 3 leche na cake
at tanduay room. Sa panahong iyon, siya ay cashier sa isang gaisano sa Cebu City. Ipinanganak si Anton noong 1980. Mahirap ang pagbubuntis. Nagkaroon si Elena ng pre-eclampsia. Halos mamatay siya sa panganganak. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya magkakaroon ng iba pang mga anak, kaya siya ang aming kaisa-isang anak, ang aming prinsipe. Nagtrabaho si Elena araw at gabi. Tumutulong ako sa abot ng aking makakaya. Nagbebenta ako ng mais sa palengke. Nagtuturo ng private math sa mga bata sa kapitbahayan. Nag-ipon kami ng bawat sentimo, bawat kusing. Noong 1991, nabili ko ang gasolinahan kung saan ako nagtatrabaho. Sa panahong iyon, mapanganib ang negosyo dahil ang Pilipinas ay nasa kabuang kaguluhan sa ekonomiya. Ang piso ay bumababa ang halaga bawat linggo, ngunit may galing sa negosyo si Elena at ako naman ay may galing sa mga numero. Habang siya ang namamahala sa operasyon, ako ang namamahala sa mga account. Ako ang nakikipag-ugnayan sa mga supplier, ang nagkokontrol ng inventaryo, ang nakakakita sa mga empleyadong nagnanakaw. At maniwala kayo sa akin, sa Pilipinas, lahat ay nagnanakaw kung bibigyan mo sila ng pagkakataon. Hindi ako yung tipo ng lalaki na nananatili sa bahay na nanonood ng TV habang nagtatrabaho ang asawa ko. Kami ay isang team. Noong 1998, binili namin ang pangalawang gasolinahan. Noong 2005, ang pangatlo. Mas bumuti ang aming buhay. Nabibili namin ang bahay na ito noong 2003, isang magandang 3 silid tulugan na bahay na may hardin at garahe sa isang middle class na lugar dito sa Cebu City. Nagbayad kami ng 850,000 piso, 850,000, noong panahong iyon. Ngayon, nagkakahalaga ito ng halos 18 milyong piso, 800,000. Ganyan ang real estate market, kumpare. Nag-aral si Anton sa isang pribadong kolehiyo, nagpunta sa universidad. Marahil, kaya siya lumaki na medyo spoiled, medyo malayo sa realidad na alam namin ni Elena. Hindi niya kailangang magbenta ng mais sa ilalim ng araw. Hindi niya kailangang gumising ng 4:00 ng umaga para buksan ang gasolinahan. Hindi niya kailangang makipagtalo sa mga tiwaling supplier o sa mga inspektor na gustong manghingi ng lagay. Noong 2018, nagsimulang makaramdam ng pananakit ng dibdib si Elena. Nagpa-examine kami at ang diagnosis ay bumagsak na parang martilyo. Advanced pancreatic cancer. Lumaban siya sa loob ng 8 buwan. Araw-araw ako sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay habang siya ay nangangayayat. Nagkukunwari na malakas habang sa loob ay dinudurog ako. Namatay si Elena noong Abril 2019 sa edad na 62 at natuklasan ko na kapag ikaw ay isang biyudo sa Pilipinas, nagiging madali kang biktima. Pagkamatay niya, kinailangan kong gumawa ng mahihirap na desisyon. Masyadong malaki ang trabaho sa mga gasolinahan para pamahalaan ko lang ng mag-isa sa edad ko. Kaya ibinenta ko ang 3 sa kabuuang 50 milyong piso, 50,000 hidan. Karamihan ay inilagay ko sa ligtas na pamumuhunan tulad ng treasury bills, bonds at conservative funds. Nagtago ako ng 8 milyong piso, 8,000 na cash sa isang savings account para sa mga emergency. Binili ko ang Nissan Versa ng cash sa halagang 280,000 piso, 280,000. At ang natitira ay patuloy na nagbibigay ng kita. Akin ang bahay na ito, akin ang kotse, akin ang pera, wala akong utang sa kahit sino. Nakuha ni Anton ang kanyang bahagi nang ibenta namin ang mga gasolinahan. Binigyan ko siya ng 7 milyong piso, 7,000 bilang advance sa mana. Ginamit nila ni Annalisa ito para sa down payment ng isang apartment sa Davao, isang magandang kondominium sa syudad. Akala ko, naging mapagbigay ako. Akala ko, maiintindihan niya na nagtrabaho ako buong buhay ko para dito, na nararapat akong mag-enjoy sa huling mga taon ko ng may dignidad. Ngunit ang hindi ko naiintindihan at matutuklasan ko sa huli ay para sa ilang tao. Gaano man karami ang ibigay mo, palagi silang gustong humingi pa. Si Annalisa ay pumasok sa aming pamilya 6 na buwan bago magkasakit si Elena. Si Anton ay 36 na taong gulang at desperado ng magpakasal. Lahat ng kaibigan niya ay may asawa at anak na. Nang dumating siya kasama si Annalisa,
Isang 42 taong gulang na real estate agent, diborsyada, walang anak. Inaamin kong napakunot ang noo ko. Mayroon siyang isang bagay na nakakaistorbo sa akin. Ang labis na pagmamadali sa pag-uugali, ang masyadong perpektong ngiti, ang mga salita na palaging masyadong akma, tulad ng mga nagbebenta ng timeshare sa Boracay, nanginingitian ka habang ninanakawan ka. Nagduda rin si Elena, ngunit si Anton ay umiibig, o iyon ang akala namin. Ikinasal sila noong 2019 sa isang magastos na seremonya na binayaran namin ni Elena ng kabuuang 450,000 piso, from 450,000. Walang pamilya, si Annalisa. Sinabi niya na malayo siya sa kanyang mga magulang. Isa pang red flag na hindi ko pinansin. Sa Pilipinas, kapag walang pamilya ang isang tao, karaniwan ay may dahilan. Matapos mamatay si Elena, nagsimulang mas maging present si Anton sa buhay ko. Tumatawag siya bawat linggo. Dumarating ng walang abiso. Nag-aalok ng tulong para sa maliliit na pagpapalit. Nagtatanong tungkol sa aking pinansyal, sa aking mga pamumuhunan, sa aking mga plano. Sa simula, nakita ko ito bilang kabaitan. Pagkatapos ng pagiging biyudo, mabigat ang kalungkutan. Ang magkaroon ng nagmamalasakit kahit na ang iyong anak ay tila maganda. Ngunit unti-unti, ang atensyong iyon ay nagsimulang maging nakakabigla. At noon nagsimula ang mga komento. Nagsimula ang lahat ng banayad, napakabanayad, na kung hindi ko nahanap ang tracker na iyon, marahil ay hindi ko kailanman napansin ang pattern. Ito ay noong Setyembre 2023, halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Nasa bahay ako ni Anton para sa isang Sunday lunch. Ginawa ni Annalisa ang adobo na sinabi niyang espesyal na may lihim niyang recipe. Nag-uusap kami ng mga bagay na walang kabuluhan nang nabanggit ko na nakalimutan kong bayaran ang bill ng kuryente. Walang malala. Babayaran ko ito kinabukasan. Nagkatinginan si Anton at Annalisa. Yung tinginan ng mga kasabwat. Tatay, marami ka bang nakakalimutan kamakailan? Tanong ni Annalisa na may labis na pag-aalala. Nakalimutan, anak. Lahat naman ay nakakalimutan ang isang bill paminsan-minsan. Pero hindi ka naman ganyan dati, Don Roberto. Iginiit niya. Palagi ka namang napaka-organisado. Hindi kaya kailangan mo ng tulong sa mga bagay na ito? Tumawa ako dahil sa kabalintunaan. Annalisa, 6'7" na ako, hindi 90. Gumagana ang utak ko ng perpekto, ngunit ang binhi ay naitanim na. Kinabukasan, nakalimutan ko ang wallet ko nang pumunta ako sa SM. Nangyayari ito sa sinuman. Nakuha ko na ang mga pinamili. Nasa counter na ako nang mapansin ko. Bumalik ako sa bahay, kinuha ang wallet, bumalik sa tindahan. Nang ikinuwento ko ito kay Annalisa, muli siyang nagpakita ng ganoong mukha. Tatay, nag-aalala ako diyan. Nagmamaneho ka pa ba sa ganoong kalagayan? Anong kalagayan, Annalisa? Nakalimutan ko ang wallet ko, hindi kung paano magmaneho. Ngunit patuloy siyang nagpipilit at palaging sumasang-ayon si Anton, nagdaragdag ng sarili niyang mga pag-aalala. Tatay, ang gusto lang namin ay ang iyong ikabubuti. Sa pagtanda mo, normal lang na bumagal ang utak. Walang nakakahiya doon. Ang pagtanda, na parang sentenaryo na ako, mas naging madalas ang mga komento. Sa bawat pagkakakita ko sa kanila, may bagong pag-aalala, na mabilis akong magmaneho, na naglalakad ako mag-isa sa gabi. Nagpunta ako sa sinehan ng 9:00 ng gabi, sa ngalan ng Diyos. Na nakikipagkaibigan ako sa kakaibang tao dahil sumali ako sa isang book club at nakilala ang ilang magagandang ginang na gumagastos ng pera ng walang dahilan. Nakabili ako ng bagong TV para sa sala ko. Bawat pagbisita ay nagiging isang interogasyon na nakabalat kayo bilang pag-aalala. Tatay, naalala mo ba kung saan mo inilagay ang mga dokumento ng bahay? Tatay, tama ba ang pag-inom mo ng gamot? Ang iniinom ko lang ay vitamin D na reseta ng doktor. Tatay, hindi mo ba dapat bigyan ako ng power of attorney? Para lang sa seguridad. Ang huli ay nagbigay sa akin ng alarma. Power of attorney? Para saan, Annalisa? Ay, Don Roberto. Paano kung may mangyari sa iyo?
May kailangang makaka-access sa iyong mga account, ayusin ang mga bagay-bagay. Kung may mangyari sa akin, lahat ay nakasaad na sa testamento, sagot ko ng matipid. Ang mukha ni Anton ay sumara ng 1 segundo. 1 segundo lang, ngunit nakita ko ito. Noong Oktubre, hiniling sa akin ni Annalisa na samahan siya sa isang medical appointment. Nang dumating kami, isang geriatrist pala na inischedule niya nang hindi ako inabisuhan. Tatay, routine check-up lang ito para sa mga tao sa edad natin. Edad natin? 42 ka pa lang, Annalisa, pero pumunta ako. Mabait ang doktora. Nagtanong siya ng mga normal na tanong. Sinubukan ang aking memorya gamit ang mga nakakatawang tanong na ginagawa ng mga doktor. Anong petsa ngayon? Sino ang presidente? Bilang ng pabalik mula 100 ng 7-7. Napasa ko lahat ng may excellent na marka. Ngumiti ang doktora at sinabi, "Perpektong-perpekto po kayo, Don Roberto. Excellent memory para sa anumang edad." Bumagsak ang mukha ni Annalisa. Si Anton, na nasa waiting room, ay halatang inis sa resulta. Sa sandaling iyon, may nag-click sa isip ko. Gusto nilang magkasakit ako. Gusto nila ng ebidensya na wala akong kakayahan. Ngunit bakit? Noong Nobyembre, dumating si Anton sa bahay na may panukala. Tatay, may nakita akong napakagandang real estate project. Mga bagong apartment na pre-selling. Magandang lokasyon sa Tagaytay. Kung mag-invest ka ng 3 milyong piso, 3,000 ngayon, sa loob ng 2 taon, magiging 6 na milyong piso, 6,000 ito. Madali. Ligtas na negosyo ito, tatay. Tiningnan ko siya ng kalmado. Anton, hindi ako mag-i-invest sa kahit ano nang hindi sinusuri ang mga dokumento. Ipadala mo sa akin ang impormasyon. Titingnan ko ito kasama ang aking accountant. Namula siya. Accountant? Pero tatay, wala ka bang tiwala sa akin? Tiwala? Oo, anak. Pero pera ay pera. Negosyo ay negosyo. Hindi niya kailanman ipinadala sa akin ang mga dokumento. Anong sorpresa, hindi ba? Noong Disyembre, muli silang nagpumilit tungkol sa power of attorney. Sa pagkakataong ito, dumating si Anton na may nakaimprenta ng mga papel. Tingnan mo, tatay. Inihanda ko na ang lahat. Pirma ka lang dito. Simple lang ito, para lang sa mga emergency. Kinuha ko ang mga papel at binasa ko. Hindi ito simple. Ito ay isang permanenteng power of attorney na may napakalawak na kapangyarihan. Pagbenta ng ari-arian, paglipat ng mga account, paggawa ng mga kontrata. Anton, binibigyan ako nito ng kapangyarihan na ibenta ang bahay mo nang hindi mo nalalaman. Hindi tatay, para lang sa mga emergency. Kung gayon, bakit napakaraming kapangyarihan? Nauutal siya, lumapit si Annalisa para ipagtanggol siya. Don Roberto, masyado kang nagdududa. Gusto lang namin tumulong. Ginupit ko ang mga papel sa harap nila. Hindi ko pipirmahan ito at ayaw ko nang marinig pa ang tungkol sa paksang ito. Umalis sila sa bahay na nagtatampo, sinasabing nagiging imposible na raw ako, na ako ay isang matigas ang ulo at walang utang na loob na matanda. Dumating ang Enero 2024. Nag-iisa akong nagpalipas ng bagong taon dahil sinabi ni Annalisa na magbiyahe sila. Hindi nila ako inimbita. Sa oras na yon, nagkunwari akong hindi ako apektado, ngunit masakit. Sobrang sakit. Noong Pebrero, nalaman ko nang hindi sinasadya na hindi sila nagbiyahe. Nasa bahay lang sila. Isang kapitbahay ang nagsabi sa akin sa palengke. Don Roberto, bakit sinabi ni Annalisa na nagbiyahe siya noong bagong taon? Hindi. Nakita ko sila sa balkonahe ng kanilang building. Nandun sila. Nagsinungaling sila. Sadya nila akong hindi isinama. Doon ako nagsimulang buuin ang mga piraso ng puzzle. Ang mga komento tungkol sa aking mental health, ang pagpipilit tungkol sa power of attorney, ang pagtatangka na ipa-invest ako sa isang bagay na kaduda-duda, ang mga kasinungalingan, ngunit hindi ko pa rin naiintindihan ang buong larawan hanggang sa Huwebes ng Marso nang makita ko ang tracker at lahat ay nagkaroon ng kahulugan. I-like, mag-subscribe sa mga payo ng lolo, i-comment ang inyong syudad. Matapos ang kakaibang tawag ni Anton noong Biyernes ng umaga, alam kong kailangan kong kumilos ng mabilis, ngunit matalino.
Hindi ko pwedeng hayaan silang malaman na natuklasan ko ang kanilang laro. Kaya nagkunwari ako na normal lang ang lahat. Inihanda ko ang aking maleta, tinawagan ang aking mga kumpare para kumpirmahin ang biyahe, at Biyernes ng hapon ay lumabas ako ng bahay kasama ang Nissan Versa, ngunit hindi ako pumunta sa Boracay. Nagpunta ako sa parking lot ng isang mall, iniwan ang kotse doon at sumakay ng Uber pabalik sa bahay. Kung sinusubaybayan din ako ni Anton sa cellphone at pinaghihinalaan ko iyon, makikita niya na nasa mall ako na namimili ng mga bagay para sa biyahe. Pagdating ko sa bahay, nilock ko ang lahat ng pinto, isinara ang lahat ng kurtina at nagsimulang mag-isip bakit maglalagay ng tracker sa kotse ng kanyang tatay ang isang tao. Ang pinaka-obvious na sagot para bantayan kung saan siya pupunta. Ngunit bakit? Ano ang hinahanap niya? At naalala ko ang lahat ng komento tungkol sa aking mahinang memorya na nalilito ako na kailangan ko ng tulong. Gumagawa siya ng isang salaysay na ako ay sinayle, walang kakayahan, mapanganib sa aking sarili. At ang tracker ay bahagi nito. Sa pamamagitan nito, maaari niyang idokumento kung nagmamaneho ako ng pabago-bago. Maaari niyang patunayan na nawawala ako. Maaari siyang gumawa ng mga maling ebidensya na ako ay isang panganib sa pagmamaneho, at sa mga ebidensyang iyon, makakamit niya na ideklara akong legal na walang kakayahan. Interdiction. Ang salita ay bumagsak sa aking isip na parang bato. Nabasa ko na ang tungkol doon. Kapag ang isang tao ay itinuturing na legal na walang kakayahan, isang tagapangalaga ang itatalaga upang pamahalaan ang kanyang ari-arian, kanyang mga desisyon, ang buong buhay niya. At karaniwan ang tagapangalaga ay isang malapit na kamag-anak, tulad ng isang anak na lalaki o manugang na babae. Naramdaman ko ang ginaw sa aking likod. Iyon mismo ang kanilang pinaplano. Ideklara akong legal na walang kakayahan. Kontrolin ang aking ari-arian, ang aking 8 milyong piso, 8,000 sa liquid savings, ang aking mga pamumuhunan, ang aking bahay na nagkakahalaga ng halos 18 milyong piso, 18,000. At ako ay magiging isang nalilitong matanda lamang na kinailangan ng pamilya na protektahan mula sa kanyang sarili. Ngunit kailangan ko ng ebidensya, kailangan kong maging sigurado bago kumilos. Kaya gumawa ako ng isang bagay na sa edad na 68 ay hindi ko inakala na gagawin ko. Kinuha ko ang aking cellphone, pumasok sa isang online store ng security equipment at umorder ng 3 maliliit na spy camera. Kasing laki ng button na may audio at video recording. Nagbayad ako ng 5,000 piso, 5,000, na may express delivery para sa kinabukasan. Nakipag-ugnayan din ako sa isang computer technician, ang anak ng isang kumadre mula sa Domino Club, at hiniling ko na dumating siya sa Sabado. Binayaran ko siya ng 2,000 piso, 2,000, para suriin ang aking cellphone, ang aking computer, maghanap ng anumang spy software o tracker. Nakahanap siya ng 2 application na hindi ko in-install, isang family locator at isang message backup. May remote access si Anton sa aking telepono. Makikita niya ang aking mga mensahe, ang aking lokasyon, lahat. Tinanggal ng binata ang mga application, nag-install ng mga proteksyon, binago ang lahat ng aking password. Don Roberto, ang gumawa nito ay nakagawa ng krimen, invasion of privacy. Dapat ba akong magreklamo? Magrereklamo ako, pangako ko. Pero sa sarili kong paraan, Sabado ng gabi, dumating ang mga kamera, maliliit, diskreto, perpekto. Magdamag akong nag-install, isa sa sala, nakatago sa isang picture frame, isa sa kusina, sa isang pandekorasyong florera sa estante. Ang pangatlo sa aking kwarto, sa digital alarm clock, lahat ay konektado sa aking cellphone na nagre-record ng lahat. Linggo ng umaga, tinawagan ko si Annalisa. Anak, pasensya na at hindi ako nakabiyahe. Natakot akong mag-isa sa huli. Ikaw at si Anton ay maaaring pumunta para kumain ngayon. Kailangan kong kausapin kayo. Nanatili siyang tahimik saglit. Kausapin tungkol saan, Don Roberto? Na tama kayo na kailangan ko ng tulong. Nararamdaman ko ang kanyang ngiti sa telepono. Sige tatay, dumating kami ng 1:00 ng hapon. Ibinaba ko ang tawag. Mabilis ang tibok ng puso ko
ngunit matatag ang aking mga kamay. Naghanda ako ng green chicken curry, ang paboritong ulam ni Anton. Inayos ko ang mesa ng maganda gamit ang bordadong mantel ng nanay ko. Nagtirik ako ng kandila. Nang dumating sila, mayroon si Anton ng ekspresyon ng hindi magandang itinatagong kasiyahan. Niyakap ako ni Analiza ng mahigpit, nagsasalita ng walang tigil. Tatay, ang ganda at nagawa mo ang desisyong ito. Sobrang nag-aalala kami. Umupo kami para kumain. Naglagay ako ng pagkain, naglagay ako ng San Miguel beer at nakinig. Kung gayon tatay, nagsimula si Anton habang naglalagay ng chicken curry. Tungkol saan ang gusto mong pag-usapan? Nagre-reflect ako sa sinasabi niyo tungkol sa mga nakakalimutan ko na nalilito ako. Nag-aalala lang kami sa iyo, tatay, sabi ni Analiza habang hawak ang kamay ko. Alam ko at marahil tama kayo. Naramdaman ko na medyo nawawala ako minsan. Kasinungalingan iyon, ngunit kailangan kong paniwalaan nila. Lumapit si Anton. Kung gayon, tatanggap ka ng tulong? Oo, ngunit gusto kong maintindihan ng mas mabuti kung ano ang inyong iminumungkahi. Nagkatinginan sila, parang nanonood ng dalawang artista na sumusunod sa isang script. Well, tatay, naisip namin na magandang bigyan mo kami ng power of attorney para lang sa mga emergency, tulad ng napag-usapan na natin. At marahil, dagdag ni Anton, maaari kang lumipat at tumira sa amin. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa iyo. Maaari mo lang itong iparenta, magkaroon ng dagdag na kita at manatili sa isang lugar kung saan may mga taong mag-aalaga sa iyo. Iparenta ang bahay ko. Oh, at sa kanilang power of attorney, hindi na nila kailangan ng aking pahintulot. At ano ang mangyayari sa pera mula sa renta? Tanong ko, nagkukunwari na inosente. Ilalagay namin ito para sa iyo, syempre, sabi ni Analiza. At ang kotse ko? Ay, tatay, hindi mo na kailangang magmaneho. Mapanganib sa edad mo. Mapanganib sa edad ko. 68 na ako, hindi 95. At ang aking mga ipon, ang aking mga pamumuhunan. Kami na ang bahala sa lahat, sabi ni Anton na may mamantikan niyang ngiti. Wala kang aalalahanin, mag-e-enjoy ka lang, magpapahinga, mag-e-enjoy. Habang binubura nila ang aking mga account, huminga ako ng malalim. Kinukunan ng video ang lahat ng kamera. At paano kung ayaw ko? Ang katahimikan ay bumagsak sa mesa na parang bato. Paano kung ayaw mo, tatay? Tanong ni Analiza nang may pag-aalangan. Paano kung ayaw kong ibigay ang power of attorney? Paano kung ayaw kong iwan ang bahay ko? At paano kung gusto kong magpatuloy sa pagmamaneho, paglalakbay, pamumuhay? Nahulog ni Anton ang kanyang tinidor sa plato. Umalingaw-ngaw ang ingay sa silid. Tatay, sinusubukan naming tulungan ka, pero kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan naming gumawa ng mas matinding hakbang. Anong hakbang? Tiningnan niya ako ng malamig. May mga legal na paraan para protektahan ang mga taong hindi na kayang gumawa ng desisyon para sa kanilang sarili. Interdiction. Hindi niya binanggit ang salita, ngunit naroon ito na nakabitin sa hangin. Binabantaan mo ako, Anton. Pinoprotektahan kita. Malinaw na may sakit ka, tatay. Nakakalimutan ng mga bagay. Nalilito, mapanganib na nagmamaneho. Naidokumento namin ang lahat ng iyan. Naidokumento? Anong klasing dokumentasyon? Sumingit si Analiza. Don Roberto, ang gusto lang namin ay ang iyong ikabubuti. Pakiusap, huwag mo nang pahirapan pa ito. Tumayo ako mula sa mesa. Sa tingin ko mas mabuti kung umalis na kayo. Tumayo rin si Anton. Pagsisisihan mo ito, tatay. Hindi kami nagbibiro. Hindi rin ako. Umalis sila nang may malakas na pagsara ng pinto. Umupo ako sa sofa na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Nang gabing iyon, pinanood ko ang mga recording ng 3 beses. Bawat salita, bawat ekspresyon, bawat nakatagong banta. At doon ako nagdesisyon. Gusto nila ng digmaan, makukuha nila, ngunit lalaban ako gamit ang aking mga sandata at hindi nila malalaman kung ano ang tumama sa kanila hanggang sa huli na ang lahat. May mga sandali sa buhay na nagbabago sa atin magpakailanman. Mga sandali na naghihiwalay sa ating kasaysayan sa bago at pagkatapos.
Para sa akin, ang linggo ng gabing iyon ay isa sa mga sandaling iyon. Matapos umalis sina Anton at Annalisa, nanatili akong nakaupo sa sofa ng sala, sa parehong sala kung saan nagsimulang maglakad si Anton, kung saan kami nagdaos ng maraming kaarawan, kung saan kami ni Elena ay nanonood ng TV na magkahawak kamay pagkatapos ng hapunan. At umiyak ako sa paraan na hindi ko pa nagawa mula ng libing ni Elena. Iyong iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa, na dumudurog nito, na nagpapanginginig sa buong katawan. Dahil hindi ito tungkol sa pera, hindi kailanman ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa aking anak, ang bata na dinala ni Elena sa kanyang sinapupunan sa loob ng Nuaing na mahirap na buwan, na muntik ng mamatay dahil sa kanya, na pinasuso niya, na pinagpuyatan ko ng may lagnat, na tinuruan kong magbasa, magbisikleta, maging malakas. Ang anak na iyon ay sinusubukang nakawin ako. Mas masahol pa, sinusubukan niya akong ideklara na baliw para magawa iyon. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang photo gallery. Mayroon itong daan-daang larawan ni Anton noong unang araw ng eskwela na may malaking backpack sa likod, sa kanyang graduation na gwapo sa light blue na suit, sa kanyang kasal nang hinawakan ko ang kanyang mga kamay at sinabing, "Maging masaya ka, anak." Paano kami nakarating dito? Saan ako nagkamali? Masyado ba akong nagbigay? Masyado ba akong kaunti ang ibinigay? Maaari kaya na madali naming ibinigay ang lahat? Hindi kailanman natuto si Anton sa halaga ng mga bagay o bulag ako sa buong panahong ito at palagi na siyang ganoon. Ang mga tanong na iyon ay nagpahirap sa akin sa buong gabi. Naalala ko ang maliliit na senyalis sa loob ng mga taon. Noong 15 siya at nagsinungaling tungkol sa kung nasaan siya, sinasabing natulog siya sa bahay ng isang kaibigan, ngunit pumunta pala sa isang party. Gusto ni Elena na parusahan siya, ngunit ipinagtanggol ko siya. Isang beses lang iyon. Teenager pa siya. Noong 20 siya at kumuha ng 15,000 piso, 15,000, mula sa aking wallet nang hindi nagtatanong. Umiyak siya. Sinabi niyang kailangan niya ng agarang pera na ibabalik niya. Hindi niya kailanman ibinalik. Noong 30 siya at humiram ng 100,000 piso, 100,000, para mamuhunan sa isang negosyo, nalugi ang negosyo sa loob ng 3 buwan. Ang pera ay hindi na kailanman bumalik. Palagi akong nagpapatawad. Palagi akong nagbibigay ng katuwiran. Anak ko siya, siya lang ang meron ako. Ngunit ang katotohanan, ang matigas at malamig na katotohanan na napilitan akong harapin ng gabing iyon ay natutunan ni Anton na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya sa akin, na palagi akong magpapatawad, palagi akong tatanggap, palagi akong magbibigay pa. At nakita iyon ni Annalisa. Nakita niya ang isang mahinang lalaki na hindi alam kung paano tanggihan ang kanyang anak. Nakita niya ang isang oportunidad. Bandang 3:00 ng umaga, pumunta ako sa guest room, ang kwarto ni Anton noong nakatira pa siya dito. Hindi ko kailanman ginalaw ang anuman pagkatapos niyang umalis. Ang kama ay nababalutan ng parehong kumot na ginawa ng nanay ko. Sa dingding ay naroon pa rin ang mga poster na idinikit niya noong teenager pa siya. Binuksan ko ang aparador. Naroon ang kahon ng sapatos kung saan niya itinago ang kanyang mga alaala. Mga drawing mula sa eskwela, mga litrato, mga card para sa araw ng ama. Kinuha ko ang isa sa mga card. Mula ito sa grade 2. Sa kanyang palikulikong sulat kamay ng bata, isinulat niya, "Mahal na tatay, ikaw ang pinakamabait na tatay sa mundo. Paglaki ko, gusto kong maging katulad mo. Mahal na mahal kita, higit sa lahat, ang iyong anak na si Anton." Hinawakan ko ang naninilaw na papel na yon sa aking mga kamay at naisip, nasaan na ang batang iyon? Saan siya naligaw? O hindi ba siya nag-exist talaga? Isa lang ba siyang bata na nagsasabi ng alam niyang gustong marinig ng mga matatanda? Umupo ako sa sahig ng kwarto na napapaligiran ng mga multo ng nakaraan at doon ko napagtanto ang isang bagay na mas lalo pang nakasira sa akin. Alam na alam ni Anton ang ginagawa niya. Hindi siya inosente. Hindi siya minamanipula ni Annalisa. Siya ay aktibong kasabwat sa lahat ng ito. Ang mga komento tungkol sa aking memorya,
ang pagpipilit tungkol sa power of attorney, ang mga kasinungalingan, ang tracker, alam niya ang lahat. Marahil ay ideya pa niya ito dahil kilala niya ako. Alam niya ang aking mga kahinaan. Alam niya kung paano ako manipulahin. Alam niyang gagawin ko ang anumang bagay upang hindi mawala ang kanyang pagmamahal at ginagamit niya ito laban sa akin. Sa sandaling iyon, nakaupo sa malamig na sahig ng walang laman na kwarto, gumawa ako ng isang desisyon. Mahal ko ang aking anak. Palagi ko siyang mamahalin. Bahagi siya ng akin. Nasa aking dugo, aking DNA, aking kaluluwa, ngunit hindi ko hahayaan na sirain niya ako. Dahil kung hahayaan ko siya, hindi lang niya kukunin ang pera ko, kukunin din niya ang aking dignidad, aking mental health, aking kalayaan, lahat ng ipinaglaban ko sa buong buhay ko. At mas masahol pa, yuyurakan niya ang alaala ni Elena, lahat ng binuo namin ng magkasama, bawat sakripisyo na ginawa namin, bawat gabi na nagpuyat kami, nagtatrabaho, nagpaplano, nangangarap ng mas magandang kinabukasan, hindi para sa aming kaginhawaan, kundi para sa kanya, palaging para sa kanya. At handa siyang itapon ang lahat ng iyon para sa pera. Tumayo ako mula sa sahig, ibinalik ang kahon sa aparador at isinara ang pinto ng kwarto. Bumalik ako sa sala, binuksan ang laptop at nagsimulang mag-imbestiga. Naghanap ako tungkol sa legal na interdiction, guardianship, kung paano depensahan ang sarili laban sa ganitong uri ng aksyon. Nagbasa ako ng mga totoong kaso, mga kwento ng mga matatandang idineklarang walang kakayahan ng mga sakim na pamilya na nawala ng kanilang mga bahay, kanilang mga ipon, kanilang kalayaan. Ang ilan ay hindi na kailanman nakabawi. Namatay sila sa mga asylum, nakadroga, nakalimutan, habang ginagastos ng mga pamilya ang kanilang pera. Hindi ako magiging isa sa mga kwentong iyon. Dumating ang Lunes ng umaga. Hindi ako nakatulog, ngunit kakaiba ang aking kaisipan. Naligo ako, nagbihis ng maayos, itim na pantalon, puting kamiseta, ang relo na regalo ni Elena. Nagayos ako ng buhok, tumingin sa salamin, at nakita ang lalaki na kailangan kong maging malakas, determinado, walang awa. 9:00 ng umaga, pumasok ako sa opisina ni Attorney Ramon Santos. Si Attorney Santos ay naging abogado at accountant ni Elena sa loob ng 15 na taon. Tinulungan niya kami sa pagbili ng mga gasolinahan, mga usaping pinansyal, ang testamento noong may sakit si Elena. Siya ay isang lalaking 60 taong gulang, seryoso, metikuloso, hindi masusuhulan, isa sa mga abogado ng lumang paaralan na naniniwala pa rin sa batas. Nang pumasok ako sa kanyang opisina, tumayo siya na nagulat. "Don Roberto, anong ganda ng sorpresa? Umupo po kayo. Kape? Tubig?" "Kape, pakiusap, malakas." Naglagay siya ng 2 tasa mula sa isang aluminyo na kapehan na laging mainit sa side table. Mapait ang kape. "Perpekto. Kaya ano ang nagdala sa iyo dito?" Huminga ako ng malalim. "Attorney Ramon, kailangan ko ng tulong at kailangan ko ng lubos na paglilihim." Lumapit siya. Seryoso. "Don Roberto, alam niyo na ang lahat ng sinasabi dito ay mananatili sa pagitan ng mga pader na ito." Pagkatapos ay sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang tracker, ang mga komento tungkol sa aking mental health, ang power of attorney na sinubukan nilang ipapirma sa akin, ang nakatagong banta ng interdiction, ang mga recording na ginawa ko. Sistematikong ipinakita ko ang bawat ebidensya, ang mga screenshot ng mga application na nasa aking telepono, ang tracker mismo na inilagay ko sa isang selyadong plastic bag, ang mga video mula sa nakatagong kamera kung saan malinaw na ipinapakita ni Anton ang kanyang intensyon. Napanood lahat ni Atty. Ramon ng tahimik. Nang matapos ako, inalis niya ang kanyang salamin. Dahan-dahang pinunasan ang mga lente at bumuntong hininga. "Roberto, ito ay pagtatangka ng panloloko at pangingikil. Alam mo yan, hindi ba?" "Alam ko. At alam mo na maaari silang humiling ng interdiction, anuman ang mangyari, kahit walang batayan, maaari nilang subukan. Mahirap kang ipagtanggol. Magastos ito ng pera, oras, lakas. Alam ko kaya ako narito." Isinuot niya muli ang kanyang salamin. "Ano ang gusto mong gawin?" "Gusto kong protektahan ang sarili ko.
Siguraduhin na kung susubukan nila akong ideklara na walang kakayahan, mayroon akong lahat ng sandata upang ipagtanggol ang sarili ko. Ngumiti si Atian Ramon. Hindi iyon isang masayang ngiti, kundi ngiti ng respeto. Pareho kayo ni Elena, ipagmamalaki ka niya. Ginugol namin ang sumunod na 3 oras sa pagpaplano. Una, kumpletong medikal na pagsusuri. Inirekomenda ni Atian Ramon ang isang kilalang neurological clinic sa Cebu. Gagawin ko ang lahat ng posibleng pagsusuri, magnetic resonance imaging, MRI, neuropsychological test, kumpletong geriatric evaluation, babayaran ko mula sa sarili kong bulsa nang hindi dadaan sa SSS o PhilHealth. Direktang resulta at dokumentado. Kung hihilingin nila ang interdiction, meron ka ng mga medikal na ulat na nagpapatunay ng iyong buong kakayahan. Inaantala mo ang kanilang depensa, paliwanag ni Atian Ramon. Ikalawa, pagprotekta ng ari-arian. Pinayuhan ako ni Atian Ramon na gumawa ng bagong testamento na mas detalyado na iniwan ang lahat ng tinukoy. Iminungkahi rin niya sa akin na lumikha ng isang klausula de inalienabilidad, isang legal na proteksyon na pumipigil sa pagbenta ng ari-arian kung ako ay ideklara na walang kakayahan. Ipaplano ko ang testamento na may espesyal na sugnay. Kung susubukan ng isang tagapagmana na ideklara kang walang kakayahan ng may panloloko, automatiko siyang mawawalan ng karapatan sa mana. Ang lahat ay mapupunta sa isang institusyon ng kawanggawa na pipiliin mo. Legal ito, perpektong legal. Tinatawag itong sugnay ng disinheritance by unworthiness. Kung ang tagapagmana ay nagtatangka laban sa buhay, karangalan o kalayaan ng tagapagmana, maaari siyang alisin sa mana. Ikatlo, dokumentuhin ang lahat. Pinayuhan ako ni Atian Ramon na ipagpatuloy ang pagre-record ng lahat ng interaksyon ko kina Analiza at Anton. Mag-install ng mas maraming kamera, i-record ang lahat ng tawag, i-save ang lahat ng mensahe. Idokumento mo ang lahat ng kontak. Sa Pilipinas, nire-respeto pa rin ng mga hukom ang matibay na ebidensya. Ika-4, malalim na investigasyon. Kailangan mong malaman kung sino ang kinakaharap mo, sabi ni Atian Ramon. Ang Anton na ito ay mukhang isang scammer. Ang mga ganoong tao ay may history. Kailangan nating malaman kung ano ang tinatago nila. May mga kontak si Atian Ramon. Isa sa kanila ay si Mang Tonyo, isang pribadong investigador. Dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa Cebu, retirado, diskreto, epektibo, at napakamahal. Magkakahalaga ito ng 50,000 piso, 50,000, para sa unang 15 araw ng investigasyon, babala ni Atian Ramon. Babayaran ko. Tinawagan ko si Mang Tonyo mismo sa opisina ni Atian Ramon. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nagtanong siya ng ilang diretsahang tanong nang walang paligoy-ligoy. Don Roberto, gusto niyo bang imbestigahan ko specifically kung ano ang lahat? Criminal records, utang, financial transactions, relationships, dating trabaho, lahat ng makikita ko. Naiintindihan ko. Sa loob ng 2 linggo, preliminary report. Nang lumabas ako sa opisina ni Atian Ramon, halos 2:00 ng hapon. Pagod ako, ngunit determinado. Ginugol ko ang mga sumunod na araw sa pagpapatupad ng plano. Martes, pumunta ako sa klinika sa Cebu. Dumaan ako sa 5 magkakaibang doktor. Brain MRI, memory tests. Kailangan kong isaulo ang mga listahan ng salita, ulitin ang mga numerical sequences, lutasin ang mga problema sa lohika, mga pagsusuri sa atensyon, sa pangangatwiran ng executive functions, 6 na oras ng pagsusuri. Sa huli, tinawag ako ng geriatrist na si Dr. Clara, isang babae na halos 50 na taong gulang, sa kanyang opisina. Don Roberto, meron kayong mahusay na kognitibong kakayahan, higit sa average para sa anumang pangkat ng edad, kasama na ang mas bata. Perpektong memorya, buo ang lohikal na pangangatwiran, walang anumang senyales ng demensya, Alzheimer o cognitive decline. Nakaramdam ako ng malalim na ginhawa. Maaari mo bang isulat iyan? Oo, syempre. Gagawa ako ng kumpleto at detalyadong ulat kasama ang lahat ng mga pagsusuri. Walang makakapagsabi na hindi kayo nasa inyong ganap na kakayahan. Miyerkules, bumalik ako sa opisina ng notaryo kasama si Atian Ramon. Ginawa namin ang bagong testamento. Binasa ko ang bawat linya ng 3 beses bago pirmahan.
Ang testamento ay nagsasaad na ang aking bahay ay mapupunta kay Anton, ngunit may sugnay ng inalienability sa loob ng 3 taon. Ibig sabihin, hindi niya ito maaaring ibenta. Kalahati ng aking ipon, 4 milyong piso, 4,000 ay mapupunta kay Anton, din na may sugnay ng inalienability. Ang kabilang kalahati ay mapupunta sa bahay tuluyan, isang institusyon na tumatanggap ng mga kababaihang biktima ng karahasan sa tahanan. Ang aking Nissan Versa ay mapupunta sa aking kumparing si Jose mula sa Domino Club, espesyal na sugnay. Kung susubukan ng isang tagapagmana na ideklara akong walang kakayahan ng may panloloko na napatunayan sa pamamagitan ng investigasyon o proseso ng hudisyal, automatiko niyang mawawala ang lahat ng karapatan at ang kanyang bahagi ay ganap na mapupunta sa institusyon ng kawanggawa. Pumirma ako, pinatunayan ng notaryo. Tapos na. Roberto, protektado ka, sabi ni Atty. Ramon habang hinawakan ang aking balikat. Ngayon, kung susubukan nilang gumawa ng anuman, pagsisisihan nila ng labis. Sa parehong linggo, bumili ako ng 4 pang spy camera. Nag-install ako ng isa sa balkonahe, nakakubli sa isang ilaw, isa pa sa pasilyo, sa isang picture frame, isa pa sa study room, sa isang pandekorasyong globo, at ang huli sa garahe, sa isang toolbox sa estante. Ang buong bahay ko ay nagre-record. Bumili din ako ng isang maliit na voice recorder kasing laki ng USB memory at sinimulan kong dalhin ito palagi sa aking bulsa, nakabukas. Lahat ng pag-uusap kina Analiza o Anton ay ire-record. Biyernes ng gabi, tumawag si Analiza. Tatay, kailangan nating mag-usap. Tungkol saan, anak? Tungkol sa linggo, tungkol sa pagpapalayas ko sa iyo mula sa bahay. Hindi iyon patas. Huminga ako ng malalim. Nakabukas ang recorder sa bulsa ko, sa mesa sa tabi ng sofa. Analiza, ang hindi patas ay ang pagbabanta niyo sa akin. Hindi ka namin binantaan, tatay. Nag-aalala lang kami. Nag-aalala sa ano? Sa kalusugan ko o sa bank account ko? Katahimikan. Tatay, anong klaseng tanong iyan? Isang tapat na tanong. Tingnan mo, hindi ko ito pag-uusapan sa telepono. Punta kayo bukas ng umaga at kailangan nating ayusin ang sitwasyong ito. Ibinaba niya ang tawag bago ako makasagot. Tiningnan ko ang telepono, bumibilis ang tibok ng puso ko. Ayusin ang sitwasyong ito. Ano ang ibig sabihin niyan? Agad kong tinawagan si Atty. Ramon kahit na Biyernes ng gabi. Darating sila bukas, babala ko. Sa tingin ko, pipilitin na naman nila ako. I-record ang lahat. Huwag kang pumirma ng kahit ano. At kung naramdaman mong binabantaan ka, tumawag sa pulis. Sa tingin mo gagawa sila ng pisikal na aksyon, Atty. Ramon. Para sa 8 milyong, 8,000 cash, plus isang bahay na halos 18 milyon, 18,000, Roberto. May mga taong nakapatay ng mas mababa pa doon. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa akin. Nang gabing iyon, bago matulog, nilak ko ang lahat ng pinto, isinara ang lahat ng bintana, naglagay ako ng upuan laban sa doorknob ng kwarto ko, at sa unang pagkakataon sa loob ng 42 taon ay natulog ako na may takot sa aking sariling anak. I-like, mag-subscribe sa mga payo ng lolo. I-comment ang inyong syudad. Dumating ang Sabado ng umaga na maulap at may banta ng ulan. Nagising ako ng 6:00 pagkatapos ng isang gabing hindi mahimbing ang tulog, puno ng bangungot. Nagtimpla ako ng kape. Naligo ako, nagbihis ng maingat, jeans, long-sleeved shirt, sneakers, practical na damit para lang sa pag-iingat. 9:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ko. Si Mang Tonyo iyon, ang detective. Don Roberto, magandang umaga po. Alam kong sinabi kong 2 linggo, pero may nakita akong kailangan ninyong malaman agad. Sumakit ang sikmura ko. Ano ang natuklasan mo? Mas gusto kong ipakita ito ng personal. Nasa bahay po kayo? Dadaanan ko kayo sa loob ng 30 minuto. Oo, syempre. Dumating si Mang Tonyo ng 9:30. Nagmamaneho ng isang diskreto na kulay, abong Corolla. Siya ay isang maliit na lalaki, matipuno, mga 60 taong gulang, kulay abong buhok na gupit militar, seryoso ang ekspresyon. Umupo kami sa mesa ng kusina, binuksan niya ang isang itim na folder at nagsimulang maglabas ng mga dokumento.
Don Roberto, ang anak ninyong si Anton, hindi siya ang sinasabi niya. Hindi man lang iyon ang kanyang tunay na pangalan. Pakiramdam ko ay bumukas ang sahig sa ilalim ng aking mga paa. Paano nangyari? Ang pangalan niya sa kapanganakan ay Anton Rodriguez Lim. Legal niya itong binago 8 taon na ang nakalipas matapos makulong dahil sa pandaraya sa Cebu. Ipinakita niya sa akin ang birth certificate. Pagkatapos ay isang desisyon ng korte. Noong 2015, niloko niya ang isang 73 taong gulang na byuda sa Cebu City. Nagkunwari siyang real estate agent. Kinumbinsi niya itong ibenta ang kanyang bahay upang mamuhunan sa isang katang-isip na proyekto. Naglaho siya kasama ang 1 milyong piso, 1,000. Nahatulan siya ng 4 na taon. Naglingkod siya ng 2 sa semi-freedom. Lumabo ang paningin ko. Nakarinig ako, ngunit parang malayo ang mga salita. Mayroon pa, patuloy ni Mang Tonyo ng walang awa. May utang siya na 200,000 piso, 200,000. Bahagi sa mga bangko, ngunit ang karamihan, 200,000 piso, 200,000, ay sa mga usurero, loan sharks. Lubos siyang pinipilit. Nakatanggap na siya ng mga banta. Ipinakita niya sa akin ang mga screenshot ng mga mensahe na nakuha niya. Hindi ko alam kung paano. Mga mensahe mula sa hindi kilalang numero. Mayroon kang hanggang ika-15 para magbayad o magtatapos ito ng masama. Alam ng asawa mo na may utang ka, malalaman niya. Pera mula saan? Tanong ko ng tuliro. Online betting, addict siya, sports betting, virtual casino. Nalulugi siya sa lahat ng kinikita niya at marami pa. Ipinakita niya sa akin ang mga bank statement. Hindi ko alam kung saan niya ito nakuha at hindi ako nagtanong. Ilang transaksyon, mga site ng pustahan, walang katotohanan na halaga, 30,000 dito, 50,000 doon, sunod-sunod na 18,000. At may isa pang bagay, sabi ni Mang Tonyo, habang naglalabas ng isa pang dokumento, mga litrato, si Anton na pumapasok sa isang motel kasama ang isang babaeng blonde, bata pa na halos 30 taong gulang. Siya si Jessica Salvador. Sinasabi niya sa lahat na siya ay financial advisor. Sa totoo lang, siya ang kanyang kabit sa loob ng 3 taon. Meron din siyang records, maliliit na panloloko, bounce checks, pandaraya. Umikot ang ulo ko, umuugong. Alam ba ito ni Annalisa? Hindi ko alam, pero nagdududa ako. Ang mga lalaki tulad niya ay eksperto sa compartmentalization. Hindi kailanman nalalaman ng asawa ang tungkol sa kabit. Hindi nalalaman ng kabit ang tungkol sa asawa at walang sino man sa kanila ang nakakaalam tungkol sa mga utang. Tiningnan ko ang lahat ng mga ebidensya na nakakalat sa aking mesa ng kusina. Mga dokumento, litrato, extract, ang lihim at bulok na buhay ng aking anak. Bakit siya nagpakasal kay Annalisa? Tanong ko ng mahina. Tiningnan ako ni Mang Tonyo na may parang awa. Don Roberto, ang mga lalaki tulad ni Anton ay hindi kailanman gumagawa ng anuman dahil sa pagmamahal. Inimbestigahan niya ang inyong pamilya noon. Alam niyang buhay ka pa. Alam niyang mayroon kang ari-arian. Ang anak ninyo ang naging daan para makakuha siya. Iyan ang manual ng scammer. Textbook. Naramdaman ko ang pagduduwal. Kailangan kong sabihin kay Annalisa. Sabihin mo, ngunit maghanda ka dahil ang una niyang reaksyon ay malamang hindi maniwala. Ipagtatanggol niya siya. Palagi itong nangyayari. Alam kong tama si Mang Tonyo. May isa pang bagay, sabi niya, at ang bigat ng kanyang boses ay mas lalo pang nagpatakot sa akin. Nag-iimbestiga si Anton tungkol sa judicial interdiction, kasaysayan ng pagbabrowse na nagawa kong ma-access. Bumisita siya sa mga forum, kumonsulta sa mga abogado, inimbestigahan ang buong proseso. Ipinakita niya sa akin ang mga screenshot, mga paghahanap sa Google, paano ideklara ang isang senile na ama na walang kakayahan, mga kinakailangan para sa judicial interdiction sa Pilipinas, gaano katagal ang proseso ng interdiction, mga abogado na espesyalista sa interdiction sa Cebu. Hindi ito nagkataon, Don Roberto. Ito ay premeditation. Pinaplano na nila ito sa loob ng ilang buwan, marahil 1 taon o higit pa. Naiwan akong nakaupo doon, hawak ang mga screenshot na iyon,
Nakikita ang malamig at kinakalkulang ebidensya na ang sarili kong anak ay nagsasabuatan para nakawin ang lahat mula sa akin. Hindi lang ang pera, kundi ang aking kalayaan, ang aking dignidad, ang aking buhay. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko. At ang boses ko ay naging basag kahit sa akin. Isinara ni Mang Tonyo ang folder. Ngayon ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng mayroon ka dahil hindi sila titigil. Hindi hanggang sa makuha nila ang gusto nila o hanggang sa pigilan mo sila. Tiningnan niya ang kanyang relo. Kailangan ko nang umalis, ngunit magiging available ako 24/7. Ano mang kailangan mo, tawagan mo ako. At Don Roberto, oo, mag-ingat ka. Ang mga desperadong lalaki na may utang sa mga usurero ay gumagawa ng desperadong bagay. Matapos umalis si Mang Tonyo, naiwan akong nakaupo sa kusina sa loob ng ilang oras. Ang mga larawan, ang mga dokumento, ang mga ebidensya na nakakalat sa harap ko na parang mga piraso ng isang kahindik-hindik na puzzle na sa wakas ay nabubuo. Ang aking anak ay hindi lang isang magnanakaw, siya ay isang profesional na scammer, isang sinungaling, isang adik sa sugal, isang lalaki na may mapanganib na utang na nakikita ang sarili niyang ama bilang isang ATM machine. At malamang hindi alam ni Annalisa ang lahat. Biktima rin siya ni Anton, o marahil hindi. Marahil alam niya ang lahat, hindi ko na mapagkakatiwalaan ang sarili kong paghuhusga. Tumunog ang telepono, si Annalisa. Tatay, paparating na kami sa loob ng kalahating oras. Nasa bahay ka? Oo. Mabuti. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Ibinaba niya ang tawag. Kalahating oras. May 30 minuto pa ako para magdesisyon kung ano ang gagawin. Ipapakita ko ba sa kanila ang mga ebidensya? Haharapin sila? O magpapatuloy akong magkunwari? Hahayaan silang isipin na kontrolado nila ang lahat. Tumayo ako. Inilagay ang lahat ng dokumento ni Mang Tonyo sa isang Manila envelope at itinago ito sa tangke ng inodoro sa banyo. Walang maghahanap doon. Pagkatapos ay sinuri ko kung gumagana ang lahat ng kamera. Tiniyak ko na may baterya ang recorder sa bulsa ko at naghintay. Eksaktong 10:00 ng umaga dumating sina Anton at Annalisa. Nakita ko silang nagpark mula sa bintana ng sala. Minamaneho ni Anton ang kanyang BMW 3 Series, isang kotse na ayon sa kanya ay binili niya gamit ang kanyang ipon. Ngayon alam ko na ang totoo. Malamang ay financed ito ng todo sa mga bayarin na hindi niya kayang bayaran. Binuksan ko ang pinto bago pa sila kumatok. Ang mukha ko ay kalmado, ngunit sa loob ay mabilis ang tibok ng puso ko na parang tambol. Pasok kayo, sabi ko. Pumasok lang sila. May dalang asul na folder si Annalisa. Mayroon si Anton ng peke niyang ngiti na ngayon ay nakakasuka na sa akin. Tatay, salamat sa pagtanggap sa amin, panimula ni Annalisa. Alam naming naging mainit ang usapan noong linggo, pero gusto naming ayusin ito. Ayusin? Ulit ko. Paano? Umupo si Anton sa sofa nang hindi iniimbitahan. Umupo si Annalisa sa tabi niya. Ako ay nanatiling nakatayo. Tatay, umupo ka. Pag-uusapan natin ito bilang pamilya, sabi ni Anton. Mas gusto kong nakatayo. Nagkatinginan sila. Binuksan ni Annalisa ang asul na folder. Don Roberto, dinala namin ang mga dokumento ng power of attorney. Sinuri namin ito sa isang abogado at maayos ang lahat. Kailangan lang namin ang pirma ninyo. Tiningnan ko ang mga dokumento na inabot niya sa akin, hindi ko ito kinuha. At paano kung sabihin kong ayaw ko? Bumuntong hininga si Anton na parang nakikipag-usap sa isang matigas ang ulo na bata. Tatay, na pag-usapan na natin ito. Para sa iyong ikabubuti ito. Tingnan mo, maging tapat tayo, nakakalimutan ka na. Nalilito ka. Noong nakaraang linggo inakala mo na nasa Maynila ang kotse mo kahit nasa garahe mo. Iyon ay isang error sa iyong app, sabi ko ng mahinahon. O isang error sa iyong memorya, sagot ni Annalisa. Don Roberto, hindi mo kasalanan. Natural lang sa edad mo. Ganoon din ang lola ko. Sa simula, maliit na pagkalimot lang. Tapos, hindi ako ang lola mo. Tatay, huwag kang maging matigas ang ulo. Tumayo si Anton, lumapit. Simple lang ito. Pirmahan mo ang power, lumipat ka sa amin at aalagaan ka namin o ano. Tumigas ang mukha niya. O kailangan naming gumawa ng legal na hakbang para protektahan ka mula sa iyong sarili. Naroon na ang direktang banta.
Judicial interdiction, sabi ko ang salitang iniiwasan nila. Kumurap si Annalisa. Napakapangit na termino, Don Roberto. Mas gusto naming isipin ito bilang protective guardianship. Tawagin mo kung ano ang gusto mo. Ang intensyon ay pareho. Alisin ang aking kalayaan, ang aking ari-arian, ang aking dignidad. Para protektahan ka, sumabog si Anton. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ka. Hindi ako may sakit. Oo, may sakit ka. At meron kaming ebidensya. Ipinakita ng GPS tracker na nagmaneho ka ng pabago-bago, pumupunta sa kakaibang lugar sa kakaibang oras. Ngumiti ako. Hindi ko napigilan. Ang ibig mo bang sabihin ay ang tracker na inilagay mo sa kotse ko nang walang pahintulot ko? Ang tracker na iligal na lumalabag sa aking privacy na ebidensya ng harassment? Nanahimik siya. Mabilis na sumingit si Annalisa. Don Roberto, nag-aalala lang si Anton. Sinisilip ako ni Anton. At ikaw din, Annalisa. Ang mga apps sa telepono ko na hindi ko ininstall, akala nyo bobo ako na hindi ko makikita ang mga yon? Namula ang mukha ni Anton. Kailangan mong malaman, kailangan mong maintindihan na hindi mo na kayang alagaan ang sarili mo. O kailangan mong gumawa ng peking ebidensya para gamitin laban sa akin. Hindi peke. Nalilito ka. Paranoid ka. Pinapatunayan lang nito na kailangan mo ng tulong. Lumapit ako kay Anton. Magkaharap kami. Mas matangkad ako sa kanya. Palagi akong matangkad. Umalis ka sa bahay ko, sabi ko ng mahina ngunit matatag. Hindi ako. Umalis ka sa bahay ko. Tumayo si Annalisa. Don Roberto, gusto lang namin tumulong. Kung hindi ka pipirma ngayon, kailangan naming magpatuloy sa legal na paraan. May abogado kaming handang magsumite ng petisyon para sa interdiction sa Lunes. Isumite nyo. Tumawa si Anton, isang mapait na tawa. Isumite nyo, tatay. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay susuriin ng isang hukom ang iyong mental capacity. Makikita ang mga ebidensya na mayroon kami. Idedeklara kang walang kakayahan at lahat ng mayroon ka, ang bahay, ang pera, lahat ay mapapasailalim sa aming paggabay. Sa paggabay mo, ang ibig mong sabihin. Anak mo ako, karapatan ko ito. Ang karapatan mo ay wala. Ang karapatan mo ay natapos nang ilagay mo ang tracker sa kotse ko, nang nilabag mo ang aking privacy, nang nagsabwatan ka para nakawin ako. Hindi ako nagnanakaw, pinoprotektahan ko ang akin. Nandoon na, ang hubad na katotohanan. Hindi ito tungkol sa aking kalusugan, hindi kailanman ito tungkol sa aking kalusugan, ito ay tungkol sa pera. Angyo, ulit ko ng dahan-dahan. Anton, binigyan kita ng 7 milyong piso, 7,000 nang ibenta ko ang mga gasolinahan, 7 milyon. Nasaan na yon? Nanahimik siya. Nawala mo ba yon? Sa ano? Sa sugal? Sa kabit mo? Sa pagbabayad sa mga usurero na nagbabanta sa iyo? Ang mukha ni Annalisa ay naging maputla kay Anton. Anong kabit? Anong usurero? Tiningnan ako ni Anton nang may puro poot. Inimbestigahan mo ako. Kailangan kong malaman kung sino ang kinakaharap ko. Lumalabas na ang anak ko ay hindi man lang siya ang sinasabi niya. Anton de la Cruz. Hindi iyan ang tunay mong pangalan, hindi ba? Anton Rodriguez Lim, nahatulan ng pandaraya noong 2015. Niloko mo ang isang 73 taong gulang na byuda. Inilagay ni Annalisa ang kanyang kamay sa bibig. Diyos ko, Diyos ko. Annalisa, huwag kang maniwala sa kanya. Nadidiliryo siya. Nakikita mo? Pinapatunayan nito na sinayli ka. Nag-iimbento ng mga nakakabaliw na kwento. Hindi ako nag-iimbento ng kahit ano. Mayroon akong mga dokumento, ang mga hatol ng hukuman, ang mga bank statements na nagpapakita ng iyong mga utang sa sugal, ang mga litrato mo kasama si Jessica Salvador na pumapasok sa mga motel. Inilagay ni Annalisa ang kanyang kamay sa bibig. Diyos ko, Diyos ko. Annalisa, huwag kang maniwala sa kanya. Nadedeliryo siya. Nakikita mo? Pinapatunayan nito na senile ka. Nag-iimbento ng mga nakakabaliw na kwento. Hindi ako nag-iimbento ng kahit ano. Mayroon akong mga dokumento, ang mga hatol ng hukuman, ang mga bank statements na nagpapakita ng iyong mga utang sa sugal,
Ang mga litrato mo kasama si Jessica Salvador na pumapasok sa mga motel. Hinawakan ni Annalisa ang kanyang bibig. Diyos ko, Diyos ko. Ngunit hindi na siya tinitingnan ni Annalisa ng may pagmamahal. Tinitingnan niya ito ng may takot, ng may pagkilala, na parang lahat ng maliliit na kasinungalingan, lahat ng hindi pagkakapare-pareho na hindi niya pinansin ay biglang nagkaroon ng kahulugan. 7 milyon na ibinigay sa iyo, bulong niya. Sabi mo ininvest mo, sabi mo ligtas, pero hindi mo kailanman ipinakita sa akin ang mga dokumento, hindi mo ako pinayagang makita ang mga account. Annalisa, totoo, nalugi ka sa sugal. Hindi sumagot si Anton. Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Lumapit si Annalisa sa akin. Don Roberto, hindi ko alam. Kailangan niyo akong paniwalaan. Wala akong alam tungkol dito. Alam ko, anak, o pinaghihinalaan ko. Kaya gusto ko na nandito ka nang harapin ko siya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Tumawa si Anton ng histeriko. Kami pareho laban sa akin, ang sarili kong asawa na naniniwala sa isang sinayle na matanda. Anton, tumahimik ka, sabi ni Annalisa. Malamig ang boses niya na parang yelo. Tumahimik ka lang. Lumapit siya sa akin. Ano pa ang alam mo? Ano pa ang natuklasan mo? Ikinuwento ko ang lahat. Ang detective, ang mga utang, ang kabit, ang pagpapalit ng pangalan, ang criminal records, bawat salita ay parang pako sa kabaong. Nang matapos ako, umiiyak na si Annalisa. Nakaupo si Anton sa sofa, nakahawak ang ulo sa kanyang mga kamay. Kailangan ko ang mga dokumento na iyan, sabi ni Annalisa. Kailangan kong makita ang mga ebidensya sa sarili kong mga mata. Makukuha mo ang mga iyan, ngunit una, kailangan niyo munang umalis sa bahay ko. Tumango si Annalisa, tumayo, kinuha ang kanyang bag. Halika na, Anton. Hindi! Itinaas ni Anton ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata. Hindi ako aalis. Buong buhay ko, tiniis kita, tiniis ang iyong mga sermon, ang iyong mga leksyon, palaging ang dakilang Roberto de la Cruz, ang masipag na tao, ang tapat na tao. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na lumaki sa iyong anino, tatay? Tama na, Anton. Sinubukan ni Annalisa na hawakan ang kanyang braso. Marahas niya itong tinabig. Gusto kong malaman niya. Gusto kong malaman niya kung gaano ko siya kinamumuhian. Palaging nagmamayabang sa binuo niya, sa kung paano siya nagsimula mula sa wala, na nagpaparamdam sa akin na walang silbi dahil hindi ako tulad mo. Hindi ko kailanman ginawa iyon sa iyo, sabi ko. Ngunit nanginginig ang boses ko. Hindi. At lahat ng beses na inihahambing mo ang lahat ng ginagawa ko sa ginagawa mo sa edad ko. Sa edad mo, may trabaho na ako. Sa edad mo, binubuhay ko na ang pamilya ko. Akala mo hindi ko naririnig? Tinuturuan kita sa halaga ng paggawa. Sinisira mo ako araw-araw. Nagpaparamdam na hindi ako kailanman magiging sapat, na hindi ako kailanman magiging kapantay mo. At ngayon na may utang ako, may banta, sirang kasal, at ikaw ay nakaupo sa iyong 18 milyong, 18,000 bahay, na may 8 milyon, 8,000 sa bangko, hinuhusgahan ako. Hindi kita hinuhusgahan, Anton. Pinoprotektahan ko ang sarili ko mula sa iyo. Tumawa siya, isang basag, desperadong tawa. Protektahan ang sarili mo. Alam mo ba kung ano ang gagawin sa akin ng mga usurero kung hindi ako magbabayad? Alam mo ba kung ano ang gagawin nila sa akin? Hindi iyon problema ko. Anak mo ako, problema mo yun. Hindi na. Ang tatlong salitang iyon ay nakasira sa kanya. Nakita ko sa kanyang mukha ang sandaling naunawaan niya na nawala na siya, na nabigo ang kanyang plano, na walang pera, walang pagliligtas. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit sa akin. Sa sandaling iyon, inakala kong susuntukin niya ako. Kinabahan ang aking katawan, ngunit tiningnan niya lang ako nang may puot, nang may paghamak, nang may isang bagay na maaaring sakit. Pagsisisihan mo ito, sabi niya ng mahina. Kapag nag-iisa ka, kapag walang nag-aalaga sa iyo, kapag namamatay ka sa isang asylum, maaalala mo ang sandaling ito at pagsisisihan mo. Maaari, sabi ko. Ngunit hindi bababa sa mamamatay ako ng buo ang aking dignidad.
Kaya mo bang sabihin ang pareho? Tinalikuran niya ako at umalis. Tiningnan ako ni Annalisa sa huling pagkakataon. Patawad, bulong niya. Totoo, patawad. Alam ko anak, niloko ka rin. Ano ang gagawin ko? Kung ano ang kailangan mong gawin, ngunit hindi iyan problema ko. Umalis na siya. Narinig ko ang pag-andar ng BMW at ang paglayo nito. Naiwan akong nakatayo sa aking sala na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa ginhawa, sa pagod, sa isang bagay na maaaring tagumpay, ngunit mas nararamdaman bilang pagkawala. Pumunta ako sa kusina, naglagay ng tanduay room, ininom ito sa isang lunok, pagkatapos ay isa pa. Tumunog ang telepono ko, si Attorney Ramon iyon. Roberto, ayos ka lang? May kontak ako sa korte. Nagsampa si Anton ng petisyon para sa interdiction 2 oras na ang nakalipas. Huminto ang tibok ng puso ko. 2 oras? Pero kalalabas niya lang dito. Nagsampa siya bago pa kita nakita. Ito ay pinlano, Roberto. Pipirmahan mo ang papel o isasampa pa rin niya ang petisyon. At ngayon, ano na? Ngayon, ipagtanggol natin ang sarili natin. Mayroon tayong medikal na ebidensya. Mayroon tayong mga recording. Mayroon tayong ebidensya ng kanyang pandaraya, ang kanyang records, ang kanyang masasamang intensyon. Mayroon tayong matibay na kaso. Gaano katagal? Maaaring tumagal ng ilang buwan ang proseso. Ngunit Roberto, mananalo ka. Ipinapangako ko sa iyo. Ibinaba ko ang telepono at naiwan akong nakaupo sa kusina, ang parehong kusina kung saan kami ni Elena ay nagkakape tuwing umaga, kung saan namin plinano ang aming mga pangarap, kung saan namin pinalaki ang aming anak. At umiyak ako, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa ginhawa, sa hustisya, sa mapait na tagumpay. Dahil oo, nanalo ako. Ngunit ano ba talaga ang napanalunan ko? Ang aking kalayaan, ang aking pera, ang aking bahay. Ngunit nawala ko ang aking anak magpakailanman. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Annalisa. Don Roberto, nalaman ko ang desisyon. Congrats po. Salamat anak. Anton, nawala. Huminto ang tibok ng puso ko. Paano nawala? Wala siya sa apartment. Hindi sinasagot ang telepono. Ang mga gamit niya ay narito pa, pero wala siya. 3 araw na. Tumawag ka ba sa pulis? Oo, pero sabi nila kailangan pa ng mas maraming oras. Don Roberto, nag-aalala ko. Ang mga usurero, kung hindi siya nagbayad, hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Sa Pilipinas, kapag may utang ka sa mapanganib na tao at hindi ka nagbabayad, 2 lang ang pagpipilian, tumakas o mamatay. Tatawag ako ng ilang tao, sabi ko. Tinawagan ko si Mang Tonyo. Kung may makakahanap kay Anton, siya iyon. Don Roberto, hayaan niyo akong mag-imbestiga. Sa loob ng 24 oras, bibigyan ko kayo ng impormasyon. 24 oras ang lumipas, dumating si Mang Tonyo sa bahay ko na may balita. Nasa Maynila si Anton. Nakahanap siya ng silungan sa isang shelter para sa mga walang tirahan. Nakatira siya sa kalye. Sa kalye, bakit hindi siya pumunta sa ibang bansa? Sinubukan niya, pero walang pera, walang maayos na dokumento, ibinalik siya. Ngayon, nakulong siya. Hindi siya makabalik sa Cebu dahil hinahanap siya ng mga usurero. Hindi siya makatawid ng hangganan. Nasa dead end siya. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Si Anton, ang aking anak, balbas sarado, marumi, natutulog sa isang park bench. Halos hindi ko siya makilala. Ano ang gusto mong gawin, Don Roberto? Gusto mo bang ibalik ko siya? Tiningnan ko ang mga litratong yon ng matagal. Ito ang aking anak, ang bata na binuhat ko sa aking balikat, ang teenager na tinuruan kong magmaneho, ang lalaking nagtaksil sa akin. Hindi, sabi ko sa huli. Hayaan mo siya doon. Sigurado ka? Oo, ginawa niya ang kanyang kama. Ngayon hayaan siyang matulog doon. Tumango si Mang Tonyo at umalis. Ngunit ang mga litratong iyon ay humahabol sa akin. Araw at gabi. Si Anton sa kalye. Si Anton na nawawala. Si Anton na nagbabayad sa kanyang mga krimen, ngunit nagbabayad ng labis. 1 linggo pagkatapos, hindi ko na kinaya. Tinawagan ko si Mang Tonyo. Gusto kong ibigay mo ito sa kanya.
sabi ko habang iniaabot ang isang sobre na may 50,000 piso, 50,000 na cash. Sabihin mo na ito ay para makapagsimula siya muli, para makakuha ng kwarto, pagkain, dokumento, ngunit huwag na siyang bumalik sa Cebu, huwag na siyang subukang makipag-ugnayan sa akin. Ito na ang huli kong gagawin para sa kanya. Sigurado ka? Hindi, pero gawin mo na lang. Pumunta si Mang Tonyo sa Maynila, nakita si Anton, ibinigay ang pera at ang aking mensahe. Ayon kay Mang Tonyo, umiyak si Anton, hindi siya nagpasalamat, hindi siya humingi ng tawad, umiyak lang siya. May sinabi ba siya? Tanong ko nang bumalik si Mang Tonyo. Isang bagay lang, sabi niya. Sabihin mo sa tatay ko na alam ko na palagi akong hindi magiging kapantay niya. Ang mga salitang iyon ay mas nakasira sa akin kaysa sa lahat ng iba pa dahil sa wakas ay naintindihan ko. Hindi ako nagpalaki ng anak, nagpalaki ako ng isang multo na naninirahan sa aking anino. Isang bata na palaging nakakaramdam ng maliit kumpara sa isang dakilang ama. At sa halip na lumaki upang maging kanyang sariling tao, siya ay naging lahat ng hindi ako. Bilang paghihiganti, bilang pagtakas. Kasalanan ko iyon? Masyado ba akong matigas? Masyado ba akong demanding? Hindi ko alam. Malamang hindi ko kailanman malalaman, ngunit ang alam ko ay ito. Ginawa ko ang makakaya ko sa abot ng aking kaalaman noon. Nagsikap ako upang bigyan siya ng mas magandang buhay. At kung hindi iyon sapat, kung sinira iyon sa halip na palakasin siya, kung gayon pareho kaming nawalan. Lumipas ang mga buwan, dinivorsyo ni Analisa si Anton, lumipat siya sa Davao, nagsimulang muli. Nagte-text siya sa akin paminsan-minsan. Kumusta po, Don Roberto? Palagi akong sumasagot, mabuti anak, ikaw. Hindi na kailanman nakipag-ugnayan si Anton sa akin. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng impormasyon si Mang Tonyo. Buhay siya. Nakakuha siya ng trabaho sa isang pabrika sa Maynila. Nakatira sa isang maliit na kwarto. Mag-isa, walang sugal, walang utang, walang planong manloko ng kahit sino. Marahil ay itinama siya ng kalye. Marahil ay natutunan na niya ang mga aral na sinubukan kong ituro sa kanya. O marahil ay nagsusurvive lang siya, hindi ko alam. At ang totoo, hindi ko na gaanong pakialam tulad ng nararapat. Dahil natutunan ko ang isang bagay sa lahat ng ito. Natutunan ko na maaari mong mahalin ang isang tao ng buong puso at kailangan mo pa ring hayaan silang umalis. Na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hayaan kang sirain nila. Na minsan ang pinakamapagmalasakit na bagay na magagawa mo ay ang sabihing hindi. At natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang dugo. Ito ay respeto, ito ay dangal, ito ay pag-aalaga sa isa't isa. At kapag nasira ang mga bagay na iyon, ang dugo ay hindi sapat upang ayusin ang mga ito. Ngayon, 68 na taong gulang ako. Nakatira ako mag-isa sa aking 3 silid-tulugan na bahay sa Cebu City. Naglalaro ako ng domino kasama ang aking mga kumpare tuwing Huwebes. Nagpupunta ako sa aking book club tuwing Martes. Naglakbay ako sa Boracay noong nakaraang buwan at napakaganda. Ang aking testamento ay nakatayo pa rin. Kapag namatay ako, matatanggap ni Anton ang bahay at kalahati ng pera. Ngunit hindi niya ito maaring ibenta sa loob ng 10 taon. Kung susubukan niya akong ideklara na walang kakayahan muli, mawawala niya ang lahat. Hindi ko ito ginagawa para parusahan siya. Ginagawa ko ito para protektahan ang sarili ko. Dahil kahit na siya ang aking anak, hindi ko na siya mapagkakatiwalaan. At iyon ang pinakamalungkot na katotohanan sa lahat. Minsan kapag mag-isa ako sa gabi, tinitingnan ko ang mga lumang litrato. Si Anton noong sanggol pa, si Anton sa kanyang unang kumpil, si Anton sa araw ng kanyang kasal. Nakangiti nang hindi nalalaman na ang kanyang kasal ay binuo sa mga kasinungalingan. At tinatanong ko ang sarili ko, mayroon bang sandali kung saan ko siya mababago? Isang sandali kung saan kung gumawa ako ng iba, sinabi ko ng iba, lahat ay magiging iba. Marahil, ngunit hindi ko kailanman malalaman kung ano ang sandaling iyon at huli na ang lahat para bumalik. Ang mga tao sa kapitbahayan ay nagtatanong sa akin minsan, Don Roberto, kumusta po ang anak niyo? At ngumingiti ako at sinasabi, mabuti siya dahil mas madali iyon kaysa ipaliwanag ang katotohanan. Nabuhay ang anak ko, ngunit patay na para sa akin, na mahal ko siya,
ngunit hindi ako makalapit sa kanya. Nananalo kami sa digmaan, ngunit pareho kaming nawalan. Sa gabi bago matulog, kinakausap ko si Elena. Alam kong kalokohan iyon, alam kong wala siya doon, ngunit kinakausap ko pa rin siya. Elena, hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Hindi ko alam kung masyado akong matigas o hindi sapat ang tigas ko. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali kay Anton. Alam ko lang na sinubukan kong gawin ang pinakamahusay na magagawa ko at umaasa ako na may halaga iyon. Minsan pakiramdam ko ay sinasagot niya ako sa hangin, sa katahimikan, sa aking puso. Tama ang ginawa mo, matanda. Ginawa mo ang kailangan mong gawin. Ngayon magpahinga ka. At pagkatapos ay natutulog ako. I like mag-subscribe sa mga payo ng lolo. I-comment ang iyong syudad. Nagsisimula pa lang ang hustisya. 3 linggo na ang nakalipas. Nakatanggap ako ng sulat na walang nagpadala, selyo lang ng Maynila. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Galing kay Anton. Tatay, hindi ako umaasa na babasahin mo ito. Hindi ako umaasa na magpapatawad ka. Kailangan ko lang sabihin sa iyo ang ilang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ng personal. Tama ka sa lahat. Ako ay isang scammer, isang sinungaling, isang sugarol. Ako ang lahat ng hindi ka kailanman naging at bahagi ng akin ay sadyang ginawa ko para saktan ka, para ipakita sa iyo na hindi mo ako makontrol. Napakabobo ko. Nawala ko ang lahat ng pera si Annalisa ang aking dignidad at ang pinakamasahol sa lahat, nawala kita. Nakatira ako ngayon sa Maynila. Nagtatrabaho sa isang pabrika ng apparel. Kumikita ako ng 3,000 piso, 3,000 sa isang linggo. Nakatira ako sa isang 3-acre 3 metro na kwarto. Kumakain ako ng munggo at kanin halos araw-araw. At alam mo, sa unang pagkakataon sa buhay ko, mahimbing akong natutulog dahil wala akong utang sa kahit sino. Hindi ako tumatakas sa kahit sino. Hindi ako nagsisinungaling sa kahit sino. Sa wakas, naiintindihan ko ang sinubukan mong ituro sa akin na may halaga ang tapat na paggawa, na ang dignidad ay hindi nabibili ng pera, na ang respeto ay kinikita. Kinailangan kong mawala ang lahat para matutunan ito. Sayang, hindi ako humihingi ng tawad. Hindi ako humihingi na tanggapin mo ako pabalik. Hindi ko deserve ang anuman sa mga bagay na yon. Gusto ko lang malaman mo na sa wakas ay naintindihan ko at pinagsisisihan ko. Labis akong pinagsisisihan ang bawat bagay na ginawa ko, bawat kasinungalingan, bawat pagtataksil, bawat luha na ipinadanas ko sa iyo. Kung maibabalik ko lang ang oras, gagawin ko ang lahat ng iba. Magiging anak ako na deserve mo. Ang anak na gusto ni nanay na maging ako, pero hindi ko magawa. Kaya ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Salamat sa 50,000 piso, 50,000. Niligtas mo ang buhay ko, literal. At salamat sa lahat ng ibinigay mo sa akin nung bata pa ako. Ang edukasyon, ang mga oportunidad, ang pagmamahal. Hindi ko iyon pinahahalagahan noon. Pinahahalagahan ko ngayon, huli na. Umaasa ako na masaya ka, tatay. Umaasa ako na mamumuhay ka pa ng maraming taon. Umaasa ako na makakahanap ka ng kapayapaan at umaasa ako na balang araw, kapag wala na ako, maaari mo akong maalala bilang ang bata na ako, hindi bilang ang lalaki na naging ako. Mahal kita. Palagi kitang minahal kahit noong kinamumuhian kita, ang iyong anak na si Anton. Binasa ko ang sulat na iyon ng 10 beses. Umiyak ako sa bawat pagbasa. Pinatawad ko ba siya? Hindi ko alam. Ang pagpapatawad ay hindi isang switch na maaari mong buksan at patayin. Ito ay isang proseso, isang mahabang daan. Sinagot ko ba ang sulat? Hindi, dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung may mga salita para sa ganitong uri ng sakit, para sa ganitong uri ng sirang pag-ibig. Ngunit itinago ko ang sulat sa kahon ng sapatos sa aparador sa tabi ng mga card ng araw ng ama at mga drawing mula sa eskwela. Dahil sa kabila ng lahat ay anak ko pa rin siya at bahagi ng akin ay palaging mamahalin siya kahit na hindi ako makalapit sa kanya. Kakaiba ang buhay. Ginugugol natin ang buong kabataan natin sa pagbuo ng kinabukasan para sa ating mga anak at minsan ang kinabukasang iyon ay bumagsak at naiwan tayong mag-isa
na nagtataka kung ano ang nangyari. Wala akong sagot. Mayroon lang akong katotohanan at ito ang aking katotohanan. Mahal ko ang aking anak. Nabigo ako sa kanya sa paraan na hindi ko kailanman ganap na mauunawaan. Ipinagkanulo niya ako sa paraan na hindi ko kailanman inakala na posible at pareho kaming nagbayad ng presyo. Ngunit nakaligtas ako at mahalaga iyon. Ngayon isang maaraw na Huwebes ng Nobyembre. 68 na taong gulang ako at 7 buwan. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking bahay sa Cebu City, umiinom ng kape, pinapanood ang mga kapitbahay na dumadaan. Si Don Hector, ang aking kapitbahay na 72 taong gulang, ay huminto para makipag-usap. Don Roberto, pupunta ka ba sa Domino ngayon? Oo naman, kumpare. Nang alas 4 tulad ng dati. Mabuti. Dahil may utang ako sa iyo sa rematch noong nakaraang linggo. Tumawa siya at nagpatuloy sa paglalakad. Siya ay isang mabuting tao, tapat, masipag, tulad ng nararapat. Tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Karaniwan ay hindi ako sumasagot, ngunit may nagsasabi sa akin na gawin ko. Hello Don Roberto de la Cruz, isang boses ng babae, bata, propesyonal. Oo, ako ito. Tumawag po ako mula sa ospital ng Maynila. Mayroon po kaming pasyente dito, si Anton Rodriguez Lim. Kayo po ang nakalista bilang emergency contact. Huminto ang tibok ng puso ko. Ano ang nangyari? Nagkaroon po siya ng aksidente sa pabrika, isang makina. Nabalian po siya ng braso at may ilang buto na nabali. Stable po siya pero kailangan niya ng operasyon. At wala po siyang medical insurance. Wala po siyang pera. Nagtatanong siya tungkol sa iyo. Ipinikit ko ang aking mga mata. Oo, syempre ginawa niya. Magkano ang operasyon? Tinatayang 180,000 piso. 180,000 po, Don Roberto. Kung wala iyon, maaaring permanenteng masira ang braso. Ngunit para kay Anton, iyon ay ang lahat. Maaari ko ba siyang kausapin saglit, pakiusap? Naririnig ko ang mga ingay, mga galaw, pagkatapos ay ang kanyang mahina, masakit na boses. Tatay. Ang salitang iyon, tatay. Gaano katagal nang hindi ko naririnig mula sa kanyang mga labi. Nandito ako, Anton. Hindi ko inasahan na sasagot ka. Kumusta ka? Masakit ang lahat, masakit. Huminto siya. Hindi ako humihingi ng pera. Tumawag ang nurse nang hindi ko alam. Ako, hindi. Tatay, nabasa mo ba ang sulat ko? Binasa ko. At ano? At pinatawad kita at lahat ay nakalimutan na at muli tayong magiging ama at anak na parang walang nangyari? Hindi ganoon gumagana ang buhay, ngunit hindi ko rin siya kayang hayaan na magdusa. Hindi ko kayang hayaan na mawala ang kanyang braso dahil wala siyang pera. Dahil sa kabila ng lahat, bawat pagtataksil, bawat kasinungalingan, bawat luha na ipinadanas niya sa akin, anak ko pa rin siya. Babayaran ko ang operasyon, sabi ko sa wakas. Tatay, hindi mo magagawa. Oo, kaya ko at gagawin ko. Ngunit Anton, makinig ka ng mabuti. Hindi ito nangangahulugan na lahat ay pinatawad na. Hindi ito nangangahulugan na muli tayong magiging isang masayang pamilya. Nangangahulugan lang ito na hindi ko hahayaan na mawala ang iyong braso. Naiintindihan ko. At kapag lumabas ka ng ospital, gusto ko na ipagpatuloy mo ang buhay mo, na magtrabaho ka ng tapat, na bayaran mo ang iyong mga utang, na maging lalaki ka na sana'y gusto ng iyong nanay na maging ka. Susubukan ko. Huwag mong sabihin na susubukan mo, gawin mo. Oo, tatay. Isa pa, hinding-hindi. Hinding-hindi ka na muling susubukang alisin ang aking kalayaan. Hinding-hindi ka na muling magsisinungaling sa akin. Hinding-hindi ka na muling magtataksil sa akin dahil kung gagawin mo sa pagkakataong ito ay iiwan na kita ng mag-isa magpakailanman. Naiintindihan? Naiintindihan. Ibinaba ko ang tawag. Agad kong tinawagan ang ospital. Kinausap ko ang administrasyon. Ibinigay ko ang detalye ng aking credit card. Binayaran ang 180,000. Ang operasyon ay nakatakda bukas ng umaga, Don Roberto. Salamat. Ibinaba ko ang tawag at naiwan akong nakaupo. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa pagsisisi, kundi sa isang bagay na mas komplikado,
sa isang bagay na walang pangalan. Tama ba ang ginawa ko? Hindi ko alam. Marahil ay dapat ko na siyang iniwan. Marahil ay iyon ang magtuturo sa kanya ng huling aral na kailangan niyang matutunan. O marahil ito ang ibig sabihin ng pagiging magulang. Na kahit na sirain ka ng iyong anak, kahit na ipagkanulo ka niya sa pinakamalasamang paraan, hindi mo pa rin siya kayang hayaan na mamatay. Hindi dahil deserve niya, kundi dahil deserve mong makatingin sa salamin at malaman na tama ang ginawa mo. Nang gabing iyon, nakaupo sa aking sala, uminom ako ng aking regular na tanduay room. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang GPS tracker, ang mga kasinungalingan, ang pagtataksil, ang paglilitis, ang tagumpay, ang sulat. At ngayon ito, nag-vibrate ang telepono ko. Isang mensahe mula sa isang numero ng Maynila. Tatay, okay po ang operasyon ko. Sabi ng doktor ay ganap nagagaling ang braso ko. Hindi ko po alam kung paano magpasalamat sa inyo. Hindi ko po deserve ang tulong ninyo. Pero ipinapangako ko po na babayaran ko kayo ng bawat piso. At ipinapangako ko po na magiging mas mabuti ako sa pagkakataong ito. Totoo po, mahal ko kayo, Anton. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses. Hindi ako sumagot dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Naubos na ang mga salita sa pagitan namin. Ngunit itinago ko ang mensahe dahil marahil balang araw, kapag sapat na ang oras, kapag medyo gumaling na ang mga sugat, makakasagot ako o marahil hindi. Marahil ito lang ang kaya nating maging ngayon. Isang ama at anak na konektado ng maiikling mensahe at mga bayarin sa ospital. Pinagbuklod ng dugo, ngunit pinaghiwalay ng pagtataksil. At ayos lang iyon, hindi ito ang pinangarap ko. Hindi ito ang gusto sana ni Elena, ngunit ito ang nangyari. Hindi palaging nagbibigay ng masasayang wakas ang buhay, minsan ay nagbibigay lang ito ng mga wakas at kailangan mong matuto na mabuhay kasama ng mga iyon. I-like, mag-subscribe sa Mga Payo ng Lolo, i-comment ang inyong syudad. 2 buwan ang lumipas, nasa Domino Club ako, Huwebes tulad ng dati. Nandoon ang aking mga kumpare, si Don Jose, Don Hector, Don Miguel. Lahat kami ay nasa 60s at 70s, lahat ay may mga kwento, lahat ay may mga pilat. Hoy Don Roberto, sabi ni Don Jose habang naghahalo ng mga domino. Kumusta po ang anak nyo? Matagal na akong hindi nakakapagtanong. Natahimik ang mesa. Alam ng lahat ang kwento. Sa mga baryo ng Pilipinas, mas mabilis kumalat ang chismis kaysa bala. Buhay siya, sabi ko, nagtatrabaho sa Maynila, natututo. Mabuti iyon, kumpare, mabuti iyon. Naglalaro kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto, pagkatapos ay nagsalita si Don Hector. Alam mo, binulsa rin ako ng anak ko minsan, humingi siya ng pera para sa isang negosyo. Binigyan ko siya ng 200,000, 200,000 piso. Hindi ko na kailanman nakita ang pera o ang negosyo. Yung akin, sabi ni Don Miguel, ninakaw niya ang mga titulo ng lupa. Peki ang mga iyon, ibinenta ang lupa. Nalaman ko nang dumating ang bagong may-ari para magtayo. At ano ang ginawa niyo? Tanong ko. Nagkibit balikat si Don Hector. Pinatawad ko siya. Sa huli, umabot ng maraming taon, pero dugo ay dugo. Tumango si Don Miguel. Ako rin, pero may kondisyon, may limitasyon, hindi na tulad ng dati. At nagsisi kayo? Tanong ko. Sa pagpapatawad, nagkatinginan ang 2 lalaki pagkatapos ay tiningnan ako. Minsan, oo, sabi ni Don Hector, ng tapat. Minsan hindi, pero alam mo kung ano, kumpare? Hindi ito tungkol sa kanila, ito ay tungkol sa atin. Na makatulog ka sa gabi, na hindi magdala ng puot hanggang sa libingan. Mabigat ang puot, Don Roberto, dagdag ni Don Miguel. Mas mabigat kaysa sa anumang pagtataksil. At sa edad natin, marami na tayong dinadala. Tumango ako. Naiintindihan ko ang sinasabi nila at tama sila. Ngunit tama rin ako. Dahil ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot. Hindi nangangahulugang hayaan kang saktan muli. Nangangahulugang bitawan ang lason, ngunit panatilihin ang mga aral. Itinago ko ang listahan. Marahil balang araw ay ibibigay ko ito sa isang taong nangangailangan o marahil para lang ito sa akin. Isang paalala ng lahat ng pinagdaanan ko.
3 buwan matapos ang operasyon ni Anton, nakatanggap ako ng isang pakete na walang nagpadala, ngunit nakilala ko ang selyo ng Maynila. Maingat kong binuksan. Sa loob ay may sobre na may 5,000 piso, 5,000 na cash at isang sulat. Tatay, unang bayad sa 36. Babayaran ko po kayo sa lahat. Ang 180,000 piso, 180,000 para sa operasyon. At kung mabubuhay ako ng sapat, ang 50,000 piso, 50,000 na ibinigay niyo sa akin noon, hindi na po ako hihingi ng tawad muli. Nasabi ko na, ngayon, ipapakita ko na lang sa pamamagitan ng gawa. Nakakuha po ako ng mas magandang trabaho sa construction. Kumikita ako ng 6,000 piso, 6,000 sa isang linggo. Ngayon ay nag-iipon ako ng 5,000 piso, 5,000. Iyon ang ginagamit ko sa buhay. Ang natitira ay para sa inyo. Hindi pa rin ako nagsusugal. Hindi pa rin ako nagsisinungaling. Sinusubukan ko pa rin maging lalaki na dapat sana ako noon. Hindi ko alam kung sapat na iyon. Marahil, pero ito ang meron ako. Anton. Binilang ko ang pera. Eksaktong 5,000. Tapat na pera kinita ng pawis at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nakaramdam ako ng isang bagay na inakala kong hindi ko na kailanman mararamdaman para sa aking anak. Pagmamalaki, maliit, maingat. Ngunit naroon iyon. Inilagay ko ang pera sa isang sobre, hindi ko ito gagastusin, iipunin ko ito. At bawat buwan kapag dumating ang isa pang bayad, iipunin ko rin. At kapag kumpleto na ang 230,000, gagawa ako ng isang bagay, hindi ko pa alam kung ano. Marahil ay ibabalik ko ito, marahil ay idodonate ko ito, marahil ay itatago ko ito bilang ebidensya na sa wakas ay natuto ang aking anak. Hindi ko alam, ngunit may oras pa akong magdesisyon dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, nandito pa rin ako, buhay pa rin ako, malakas pa rin ako, at iyan mismo ay isang tagumpay. Ngayon habang sinusulat ko ito, 69 na taong gulang ako. Si Anton ay 42. 2 taon na ang nakalipas mula nang nakita ko ang GPS tracker sa kotse ko. 2 taon mula nang sumabog ang buhay ko at kinailangan kong pulutin ang mga piraso. Ayos ba kami ni Anton? Hindi. Marahil ay hindi kami magiging maayos sa tradisyonal na kahulugan. Napakarami nang nangyari, napakarami nang nasira. Ngunit nasa mas mabuting lugar kami kaysa noon. Isang lugar ng paggalang sa isa't isa, maingat, ng malinaw na limitasyon, ng komplikadong pagmamahal, ngunit totoo. Siya ay nasa Maynila pa rin. Ako ay nasa Cebu City pa rin. Bawat buwan ay may dumarating na sobre na may 5,000. Bawat buwan ay itinago ko ang pera at iniisip ang batang siya at ang lalaking sinubukan niyang maging. Sapat na ba iyon? Para sa ilan, hindi. Para sa akin, ito ay isang simula. Dahil sa huli, iyon lang ang magagawa natin. Magsimulang muli ng paulit-ulit hanggang sa hindi na natin kaya. At kapag hindi na natin kaya, alam natin na sinubukan natin. Ang mensahe ko sa inyo, mga kumpare na nanonood nito, ay simple. Kung dumaranas kayo ng katulad na bagay, kung ang inyong mga anak, inyong mga apo, sinuman sa inyong pamilya, ay sinusubukan kayong samantalahin, huwag kayong manahimik. Ipagtanggol ang sarili nyo, humingi ng tulong. Isang abogado, ang pulis, pinagkakatiwala ang kaibigan, idokumento ang lahat, at higit sa lahat, huwag kayong pumirma ng kahit ano na hindi nyo naiintindihan. Ang inyong dignidad ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon. Ang inyong kalayaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang pamilya at ang inyong kapayapaan ng isip ay mas mahalaga kaysa sa anumang mana. Mahirap ang mga nakaraang taon, mga labanan na hindi ko inakala na kailangan kong labanan, ngunit nilabanan ko ang mga iyon at nanalo ako. Hindi sa isang perpektong pamilya, hindi sa isang pangpelikulang pagtatapos, kundi sa buo kong dignidad, sa aking kalayaan na napanatili, sa aking buhay na akin pa rin. At sa pagtatapos ng araw, kapag humihiga ako sa aking kama, sa aking bahay, na akin, binayaran ng aking pawis, napanalunan ng aking paggawa, protektado ng aking lakas, mahimbing akong natutulog dahil alam kong tama ang ginawa ko, kahit na mahirap, kahit na masakit, kahit na nangangahulugang nawala ko ang aking anak, tama ang ginawa ko. At kaya nyo rin iyan.
Hindi kailanman huli ang lahat para ipagtanggol ang sarili niyo. Hindi kayo kailanman masyadong matanda para ipaglaban ang sa inyo. Hindi kayo kailanman masyadong pagod para humingi ng respeto dahil kayo ay mga lalaki. Mga lalaking nagsikap sa buong buhay nila. Mga lalaking nagtayo ng isang bagay mula sa wala. Mga lalaking nararapat na tapusin ang kanilang mga araw ng may dignidad. Huwag ninyong hayaan na sino man ang kumuha niyan sa inyo, kahit na ang inyong mga anak. Ito ang aking kwento. Sana ay makatulong ito sa inyo. Sana ay magbigay ito sa inyo ng lakas. Sana ay malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. At kung may natutunan kayo sa lahat ng ito, kung ang kwentong ito ay nakatulong sa inyo sa anumang paraan, hinihiling ko na i-like nyo, mag-subscribe sa Mga Payo ng Lolo at ibahagi ang video na ito sa ibang mga lalaki na maaaring nangangailangan nito dahil sama-sama tayo ay mas malakas. Sama-sama tayong makakapagtanggol sa sarili natin. Sama-sama nating masisigurado na walang ibang ama ang kailangang dumaan sa pinagdaanan ko. Salamat sa pakikinig sa matigas ang ulo na matandang ito. Mag-ingat kayo, magrespetuhan kayo at hinding-hindi ninyo hahayaan na sinuman ang kumuha sa inyo ng sa inyo. Don Roberto de la Cruz, Cebu City, Philippines. 68 taon ng buhay, 2 taon ng digmaan. Isang tagumpay na masakit ngunit akin. At iyon, mga kumpare, ay sapat na. I-like kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong puso. Mag-subscribe sa Mga Payo ng Lolo para sa mas maraming kwento ng totoong buhay. I-comment ang inyong syudad para malaman kung saan nyo kami pinapanood at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangan itong marinig. Dahil lahat tayo ay nararapat na tumanda ng may dignidad. Lahat.